Si Moira ay maganda't mahusay na artista, pero may kakaibang sakit ng pagbabago ng kasarian. Hindi niya mapigilan ang pagbabago ng kanyang katawan. Ngayon, si Moira ay siya, pero maya-maya, nagiging matabang lalaki siya. Minsan, nagiging matandang babae si Moira na may kulubot sa mukha. Hindi naging espesyal si Moira dahil sa kakayahang ito. Sa halip, nagdulot ito ng maraming problema sa kanyang buhay. Tuwing may shooting siya, tumatakas siya bago matapos dahil baka magbago siya anumang oras. Minsan, naging batang lalaki siya at naglaro sa hardin. Nakuhanan ito ng mga reporter, kaya kumalat ang chismis na lihim siyang nanganak. Labis ang galit ni Moira sa ganitong paninirang puri. Nang dumalo siya sa Best Leading Actress Awarding, bigla siyang may kakaibang naramdaman. Napansin din ito ng manager niya kaya agad siyang sinundan. Kinabukasan, kumalat ang balitang umalis si Moira bago ang seremonya. Ito ang naging mainit na issue ng araw. Ang pagkawala niya ay nakaapekto sa mga brand na kapartner ng pelikula. Isa na rito ang Troad Airlines. Ang pinuno ng Troad Airlines ay si Dujay. Dahil kay Moira, tinanong si Dujay ng mga boss pero wala siyang pakialam. Agad niyang inutusan ng assistant na alamin ang sitwasyon ni Moira. Sa huli, nalaman niyang nagtatago ito sa ospital. Pero hindi rin siya ligtas doon, ang mga doktor ay lihim na nagsitsismisan tungkol sa mga iskandalo niya. Galit na binato ni Moira ng orange ang doktor, pero hindi pa rin ito tumigil. Binato niya ito ng maraming orange hanggang tumakbo ito palayo. Hindi may paliwanag ni Moira ang mga maling akala, kaya lumabas siya at umiyak mag-isa. Sa oras na yon, lumapit si Dujay, binigyan siya ng panyo, at tinawagan ang assistant para pag-usapan ang aktres. Sa tawag na yon, nabanggit ang bagong iskandalo ni Moira, hindi alam ni Dujay na ang babae sa tabi niya ay si Moira mismo. Hindi na nakatiis si Moira. Kinuha niya ang cellphone at inihagis ito sa sahig. Pagka-uwi, nalaman ni Dujay na si Moira pala yon. Ang pinakabahala niya, gusto nitong tapusin ang kontrata sa kumpanya, gayong fan nito ang anak ng boss sa ibang bansa. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para ipagpatuloy ni Moira ang pelikula. Para ma-renew ang kontrata, gumawa si Dujay ng plano. Ginamit niya ang pangalan ni Moira para mag-donate ng 100 milyong won sa mahihirap na estudyante. Kinabukasan, kailangan ni Moira dumalo sa donasyon kahit nalilito pa siya. Sa seremonya, natuklasan niya ang isa pang sponsor, si Kim Tae-jin. Isa siyang gulo-gulo. Hindi lang siya nanunukso ng mga babae, hinahawakan pa niya ang mga ito. Hindi napigilan ni Moira ang sarili kaya sumigaw siya para mapansin. Lumapit siya kay Kim Tae-jin na tinukso siya pabalik at hindi siya pinakawalan. Pagkatapos ng seremonya, lalo siyang ginulo ni Kim Tae-jin. Gusto pa niyang saktan si Moira. Nang itinaas ni Tae-jin ang kamay niya, agad humarang si Dujay. Nang magpakilala si Dujay, tumawa si Tae-jin. Pagkatapos, binantaan ni Dujay si Moira, pag hindi siya pumirma sa kontrata, ikakalat niyang peke ang donasyon. Noong una, binaliwala ito ni Moira, pero nag-alala ang katulong niyang si Juri, kaya napilitang pumirma si Moira. May kakaibang kondisyon, kailangang sumama siya kay Dujay suot ang pulang damit. Para hindi makatakbo si Moira, kinumpiska ni Dujay lahat ng gamit niya, maliban sa cellphone. Galit na galit siya. Agad siyang sumakay ng taxi para tumakas, pero mabilis siyang natagpuan ni Dujay. Sa eroplano, nakita ni Dujay ang mga lugar na minarkahan ni Moira sa itinerary, at ang pulang damit na kapansin-pansin. Hindi alam ni Moira kung anong gagawin. Hindi niya kayang lokohin si Dujay na sobrang obserbante. Tila napigilan na rin ni Dujay ang kanyang galit. Habang pabalik sa hotel, nag-away sila. Bumaba si Moira pero napakaliit ng lugar at walang taxi. Hindi siya iniwan ni Dujay. Nang magutom at nawalan ng magawa si Moira, muling lumitaw si Dujay at niyayang kumain siya. Ngunit ayaw pa rin ni Moira. Sa isip ni Dujay, si Moira ay babaeng may angking personalidad, mahilig tumawa at magbiro. Ngunit sa pulong kinabukasan, nagulat siya sa husay nito. Sa meeting na yon, kasama ang dayuhang kumpanya, sinabi ng boss na hindi sila makikipagtulungan sa Troad Airlines dahil sa kakulangan sa serbisyo. Dito, nalaman ni Dujay na bingi at pipi pala ang anak na babae ng boss. Nang dumating ito at nakita si Moira, natuwa ito. Gumamit siya ng sign language at nakipag-usap si Moira sa kanya. Nagulat si Dujay at agad nag-alok na maglagay ng interpreter sa eroplano, isang bagay na matagal nang hinihiling ng boss. Dahil dito, naging masaya siya na makipagtulungan. Habang mas nakikilala ni Dujay si Moira, natuklasan niyang hindi siya katulad ng iniisip ng marami. Sa pag-uwi, nakaramdam siya ng guilt sa ginawa niya kay Moira. Matapos siyang humingi ng tawad, naging mas maayos ang relasyon nilang dalawa. Ngunit biglang may masamang nangyari. Naramdaman ni Moira na malapit na naman siyang magbago. Agad siyang tumakbo sa banyo ng eroplano. Hindi nagbago ang katawan at kasarian niya pero nag-iba ang mukha. Malapit nang lumapag ang eroplano. Kumatok si Dujay at nang pumasok, nakita niya si Moira sa sahig. Sa hiling nito, nagdala ng kumot ang flight attendant. Kailangan pa rin niyang harapin si Dujay. Sa labas, parang walang pakialam si Moira pero sa loob ay mabigat ang kanyang dinadala. Hindi pwedeng malaman ng publiko ang tungkol sa kanyang pagbabago.
Lahat ng masasamang komento ay tinatago niya at sa gabi niya lang na ilalabas ang kanyang damdamin. Isang linggo kada buwan, nagbabago si Moira. Anumang edad, kasarian o lahi, maaari siyang maging. Kaya parang mall ang aparador niya, may damit para sa lahat ng klase ng anyo. Pero kahit magbago siya, nakikilala pa rin siya ng kanyang aso. Sa eroplano, nagbago ulit ang anyo niya. Para hindi mahalata, pinatungan siya ni Dujay ng kumot. Pagbaba nila, naglakad sila ng kakaiba. Pero inambus sila ng mga reporter at nakuhanan. Nang makita ito ng kapatid ni Dujay, naging usap-usapan. Habang nagmamadali, nahulog ang kwintas ni Moira at naiwan ang bagahe. Pareho itong napunta kay Dujay. Tinawagan niya si Moira para kunin ito pero hindi siya sinagot. Ibinaba niya ito kay Eunho, ang butler. Pero imbes na ibaba lang, sinabi pa ni Eunho na naliligo si Moira. Nagdulot ito ng selos kay Dujay. Kinabukasan, nag-text si Dujay, 30 minuto lang para kunin ang bagahe o itatapon niya ito. Hindi ito inintindi ni Moira pero naalala niya ang regalo ng batang binyipipi. Naramdaman niyang nagbago na siya. Di na babalik ang dating mukha kaya pumayag na siyang kunin ito. Nang makita ni Dujay ang sagot, ngumiti siya at nagulat ang mga kasamahan niya sa opisina. Akala ni Moira hindi siya makikilala. Pero nang dalhin ni Dujay ang bagahe, nakilala pa rin siya. Tinanggal ni Moira ang belo at nagkunwaring empleyado lang siya ni Moira. Pinakuha niya ang bagahe at nalito si Dujay. Malinaw na siya si Moira pero bakit iba ang sinasabi? Para malaman ang totoo, ng gabi, pumunta si Dujay sa bahay ni Moira at naghintay. Umuwi si Moira mula inuman at nakita si Dujay. Gusto niyang tumakbo pero lasing siya at natumba, nahulog din ang cellphone niya. Mabilis siyang tumakbo papasok. Nang ayaw niya papasukin si Dujay, sinabi nitong tatawag siya kay Moira kaya napilitan siyang papasukin ito. Pagkapasok, agad siyang nagtungo sa kwarto para hanapin ang cellphone pero hindi niya makita. Habang naghihintay si Dujay sa sala, dumating ang aso at dinala siya sa aparador. Pumasok siya at laking gulat niya nang makitang may leather shoes at kurbata sa aparador ng babae. Nang lumabas si Moira at nakita siya, agad siyang tinawag. Sa oras na yon, bumalik na siya sa dating anyo. Pati ang boses. Dahan-dahang lumapit si Dujay, tiningnan ang buhok, inamoy ang katawan, at pinagmasdan ang kwinta sa leg. Lahat ng iyon ay si Moira, pero may alak siya sa katawan at hindi nagpalit ng damit. Lalong hindi maintindihan ni Dujay ang sitwasyon. Dahil sa kakaiba niya, natuklasan ni Moira na may sakit si Dujay sa mata. Bukod sa pamilya at katulong, walang ibang nakakaalam nito. Ayaw ni Dujay malaman ng iba ang kanyang karamdaman. Nakikilala niya ang tao sa mga bagay tulad ng damit, alahas, kilos, at ugali. Pero kapag nagbago ang mga ito, hindi na niya sila makilala. Maging ang kanyang ina, hindi niya natatandaan. Nang makilala niya si Moira, akala niya lumala ang sakit niya. Nagpasama pa siya sa mga doktor, pero hindi siya nagamot. Sabi sa kanya, gamitin na lang ang ibang pandama, tulad ng isang bulag. Noon, naghihintay si Moira sa bahay. Dinala ng kasambahay niyang si Eunho ang pagkain. Nag-doorbell siya pero walang sumagot. Tinawagan niya si Moira pero isang lalaki ang sumagot at nagsabi ng kung ano-anong kahibangan. Labis na naguluhan si Eunho nang marinig iyon. Matagal siyang naghintay bago binuksan ni Moira ang pinto. Nagtataka si Eunho kung bakit lalaki ang sumagot sa telepono. Nang gamitin ni Moira ang telepono ni Eunho, nalaman niyang nasa estranghero na pala ito. Di problema ang nawala pero may video siya ng pagbibihis sa telepono. Hindi ito dapat makita ng iba. Kahit may password, madali pa ring na-unlock ni Dujay ang telepono. Balak niyang hanapin ito para kunin ang cellphone. Agad niyang sinabihan si Eunho na magmaneho. Sa gulat, nakita niya si Dujay sa kotse sa tabi habang naghihintay sa trapiko. Binilisan ni Eunho para sundan si Dujay sa kumpanya nito. Para di makilala, nagpalit ng damit si Moira at kumuha ng name tag. Nagpanggap siyang empleyado at pumasok sa elevator ni Dujay. Akala ni Moira perpekto ang plano pero nakilala pa rin siya nito. Alam ni Moira na nabunyag ang kanyang plano. Balak niyang sumakay ng taxi pa uwi pero hindi siya makasakay. Nang tanggalin ang maskara, nakilala siya agad dahil kasama niya si Dujay sa eroplano at viral ang mga litrato nila. Sinabi pa ng media na honeymoon daw ito nina Dujay at Moira. Pinalibutan siya ng mga tao kaya nabigla si Moira. Bigla, sumugod si Dujay at tinakpan siya ng kanyang polo. Inakay niya ito pasulong dahil nakita rin ni Dujay ang iskandalo. Pero lalo pang nagkagulo at kumuha ng litrato ang mga tao. Bagay na bagay sina Moira at Dujay, isa'y nagbabago, isa'y bulag sa mukha. Kay Moira, espesyal si Dujay dahil di siya nakikilala kahit anong anyo. Kahit sina Yumi at Eunho ay di siya nakilala noong una. Pero wala namang pakialam si Dujay sa itsura niya. Makikilala niya ito kahit saan. Huling beses, kinuhanan sila ng litrato ng mga reporter nang bumaba sila ng eroplano. Naging iskandalo ito. Kumalat na ang balita sa lahat ng dako. Habang nagpapaliwanag si Yumi, sasabihin na sana ni Moira ang lahat. Bigla may naisip si Moira. Dati, ginamit ni Dujay ang pagbabago ni Moira para takutin siya. Ngayon, magbubunyag siya ng nakakagulat na balita para maghiganti.
Kaya inamin niya sa mga reporter ang relasyon nila ni Dujay. Nang lumabas ang balita, nagsaya ang mga reporter. Hiniling ng pamilya ni Moira kay Dujay na ayusin ang iskandalo o ang ina niya ang bahala. Para sa magandang imahe, inimbitahan ni Dujay si Moira sa charity event pero ayaw niya. Akala niya walang mawawala sa kanya pero malaki ang mawawala kay Dujay. Inulit ni Dujay sa kanya, kapag may iskandalo, ang kumpanya at mga shareholder ang magdurusa. Nag-isip muli si Moira at pumayag sa imbitasyon ni Dujay. Sa charity event, nilinaw nila ang iskandalo. Sinabi nilang trabaho lang ito at dapat tumigil ang mga reporter sa walang kwentang chismis. Pero habang nagpapaliwanag sila, dumating ang kapatid ni Dujay para manggulo. Nagdala ng bulaklak si Sarah, sinasabing para sa kasintahan ng kanyang kuya. Nakita ni Moira ito at naintindihan na hindi maganda ang relasyon ng magkapatid pero hindi sapat si Sarah para pahirapan siya. Sinabi niyang hindi pa alam ni Sarah kung sino ang nasa larawan kaya nagbigay ng bulaklak. Wala nang masabi si Sarah pero hindi pa rin siya sumuko. Sa charity event ni Dujay, biglang sinabi ni Sarah na gusto niyang magbigay ng supply sa mga tao. Sa pagkakataong ito, direkta niyang ninakaw ang atensyon ni Dujay pero handa na siya. Agad na inihayag ni Dujay na magdodonate din siya ng supply, mas marami pa nga kaysa kay Sarah. Galit na galit si Sarah kaya sinubukan niya si Moira kung talagang gusto nito ang kapatid niya. Gusto ni Sarah na isama si Moira laban kay Dujay pero ayaw ni Moira makialam sa away ng magpinsan. Pagkatapos ng press conference, lahat ay nagboluntaryo para tumulong. Habang nagtatrabaho, patuloy pa rin ang pag-aasaran nina Dujay at Moira. Una, tinanong ni Moira kung ilang miyembro ng pamilya ang kilala niya. Nang sabihin yun ni Moira, napatingin ang iba sa kanilang dalawa. Pero agad binago ni Moira ang usapan, sinabing wala raw pakialam si Dujay sa kahit sino. Hindi nagpatinag si Dujay at tinanong naman ang tungkol sa pagbabago ni Moira. Pero bigla siyang nagpalit ng direksyon sa usapan. Sabi niya, ang ibig niyang sabihin ay nagbabago si Moira sa iba't ibang papel. Gusto ni Moira ng mas maraming oras kay Dujay, kaya pinapunta niya si Eunho kay Sarah. Si Eunho ay isang napakagwapong lalaki. Nang magboluntaryo siya, sikat siya sa mga babae. Pinigilan ni Eunho si Sarah na sundan si Moira. Gusto rin niyang magsampay ng kumot kasama siya. Magaling din si Eunho sa panliligaw. Habang nagsasampay sila, sinadya niyang lumapit kay Sarah, kaya nahiya ito. Sa coffee shop ni Eunho, nakita niya ulit si Sarah. Gumuhit si Eunho ng puso sa takip ng kape niya. Kunwari walang pakialam si Sarah, pero umiti siya paglabas. Kay Moira, si Dujay ay nakakatakot at maalaga dahil nakilala siya nang magbago siya. Kaya nagawa niya ang gusto niya kapag nagbabago siya. Pero umaasa rin siyang makilala siya ng iba. Nagawa ito ni Dujay. Habang nag-uusap sila, may umiyak na batang lalaki sa kalapit na daan. Nakita nila ang nanay ng bata na naglalakad patungo sa isang umaandar na kotse. Agad tumakbo si Moira para iligtas ang ina, ngunit hindi naiwasan ang kotse. Sa mapanganib na sandali, tumakbo rin si Dujay para yakapin sila at umiwas. Dahil dito, nakatakas ang tatlo sa panganib. Ang unang sinabi ni Dujay nang magising ay dumudugo. Nag-aalala siya sa sugat ni Moira. Ang biglaang pag-aalala niya ay nagpaiyak din kay Moira. Kalaunan, nalaman nilang naaksidente ang panganay ng ina dito, kaya siya nakaupo sa gilid. Tumingin si Moira sa kanya ng malungkot at umiiyak. Napakasakit sa puso. Ilang araw pa, nagbukas na ang Troad Airlines. Bago umalis, sina Moira at Dujay ay maayos na nakasuot. Sinabi niyang ayaw matalo pero gusto lang niyang magmukhang maganda sa harap niya. Sa araw ng seremonya, maraming bisita ang dumalo sa Troad Airlines. Para makilala ni Dujay ang bawat isa, kinuhanan ni Jo-won ng litrato ang mga bisita. Bukod dito, espesyal na ipinakilala ni Jo-won si Director Jang bilang VIP, kaya hindi dapat magkamali si Dujay. Sa simula, maayos ang lahat. Ilang beses bumati si Dujay sa mga bisita, pero naaksidente si Director Jang. May bisitang natapunan ng alak si Director Jang, kaya napilitan siyang hubarin ang Amerikana. Bago magsimula ang ribbon cutting, umakyat si Director Jang para batiin at kamayan si Dujay. Dito, hindi nakilala ni Dujay si Director Jang kaya biglang naging awkward ang sitwasyon. Bigla namang nakipagkamay si Moira kay Director Jang at binati siya. Ang magalang pero nakakatawang bati ni Moira ay ikinalugod niya. Sa huli, naging mas magaan ang atmosfera. Nang putulin ang laso, gusto siyang pasalamatan ni Dujay pero sinabi ni Moira na tutulong siya kahit kanino. Narinig ito ni Dujay at nagulat ng husto. Kahit sa pagputol ng laso ay mas mabagal siya kaysa sa iba. Matapos ang insidente, paalis na sana si Yuri nang may tumawag sa kanya. Pinakuha sa kanya ng tumatawag ang mga dokumento. Nang umalis si Yuri, bigla namang binuksan ni Dujay ang pinto ng kotse. May sinabi rin siya na maaaring magdulot ng maling pagkaunawa sa iba. Sinabi ni Dujay na gusto niyang matulog kasama si Yuri. Magaling magsalita si Moira. Handa siyang tumulong sa mga taong may mabuting hangarin. Pero sa harap ng masasamang tao, mabagsik siyang magsalita. Sinabi ni Dujay na gusto niyang matulog kasama si Moira. Nagulat siya sa sinabi nito. Akala niya nagbabago si Moira dahil sa pagtulog. Sa araw ng parangal, inaantok din si Moira, kaya naisip ni Dujay na nagbabago siya habang natutulog.
Gusto niyang makita mismo ang pagbabagong ito. Nang marinig ang paliwanag, medyo nawalan siya ng magawa. Naisip niyang napakadiretsyo ni Dujay. Sinabi niyang walang kinalaman ang pagtulog sa pagbabago pero pumayag din siya sa hiling nito. Para magkaroon ng oras sina Dujay at Moira, pinanatili ni Jo Juan si Yuri. Tinawagan niya si Yuri at pinapunta para sa kontrata. Pagkatapos, naglabas siya ng kasunduan sa pagiging kumpidensyal. Sabi ni Jo Juan walang utang pero mali ang pangalan ni Moira sa kontrata kaya kumuha ng bagong kopya. Para humaba ang oras, naglabas siya ng ilang kontrata. Nang bumalik si Yuri, nakuha na ni Dujay si Moira. Kapag kasama si Moira, lagi siyang nakangiti ng hindi namamalayan. Nag-flirt ang dalawa sa loob ng kotse. Sa kumpanya, para iwasan ang pagkakamali, sinabi ni Dujay na pipirma ng kontrata si Moira. Nakipagtulungan din si Moira sa palabas. Pero pagdating sa opisina, binigyan ni Dujay si Seojin ng kasunduan. Kasama sa kasunduan ang mga patakaran tulad ng hindi siya maaaring umalis. Dapat niyang sagutin ang tawag sa loob ng 3 segundo. Hiniling din ni Dujay kay Moira na baguhin ang password ng cellphone niya dahil madaling hulaan. Agad na nireset ni Moira ang mga password. Binago niya ito sa kaarawan ni Dujay. Pag-uwi, binuksan ni Moira ang ilaw at nakita si Yuri na hawak ang kanyang aso. Sinamantala ni Yuri ang pagkakataon para magreklamo kay Moira tungkol sa pressure na nararanasan niya. Naranasan na ni Moira ang lahat ng iyon. Para aliwin si Yuri, inanyayahan siya ni Moira na kumain ng paboritong rice cake niya. Pagkatapos nun, lagi niyang iniisip ang kontratang iyon. Kahit nag-aalaga siya ng katawan, dala niya palagi ang kontrata. Sa wakas, pagkatapos baguhin, ipinadala niya ang kontrata kay Dujay. Para mapanatiling lihim, binago pa nila ang kanilang mga palayaw. Nang araw na natanggap ni Dujay ang padala, kailangan niyang dumalo sa family reunion. Pero di masaya ang party dahil komplikado ang pamilya ni Dujay. Si Sarah ay anak ng amain at sila'y namamahala ng magkaibang airline. Karaniwan, sila rin ang pinakamalaking magkakompetensya. Labis na hindi na kontento ang lolo ni Dujay sa mga ginagawa niya. Madalas niyang binabago ang mga bagay ayon sa sariling gusto. Lagi ring nag-aaway sina Dujay at Sarah sa party. Pero sa huli, si Sarah pa rin ang nanaig. Para gumaan ang mood, inilabas siya ng nanay ni Dujay. Kinabukasan, sa talk show ni Moira, sinadyang ibunyag ng MC ang balita tungkol kay Director Lee Hae-sap. Importante siya kay Moira dahil tinuruan siya nito umarte. Kung wala siya, walang Moira na tulad ngayon. Di niya alam na bumalik si Lee Hae-sap kaya pinuntahan niya ito. Pagdating niya, may kausap itong ibang aktres tungkol sa isang papel. Gusto ni Moira ang lead role pero di na siya type ni Lee Hae-sap dahil madalas siyang umalis. Akala niya dahil sikat na si Moira, nagpapaimportante na ito. Lumuhod pa si Moira para magmakaawa pero di pumayag si Lee Hee-seok. Malaking dagok to kay Moira kaya nag-inuman siya ulit kasama sina Yuri at Yunho. Pagkabalik, lasing si Moira at tinawagan si Dujay sa video. Ikinuwento niya ang nangyari kay Director Lee Hee-seok. Dahil ulila siya, itinuturing niyang ama ang direktor. Nang makita siya ni Dujay ng ganon, di niya mapigilan na tumulong. Kumuha siya ng ticket para kay Moira dahil lilipad si Director Lee sa Troad Airlines. Mabilis kumuha ng ticket si Moira at nagmadali sa airport para magkita sila. Binigyan pa ng Troad Airlines si Director Lee ng first class na upuan. Gusto ni Moira na makabalik sa dating posisyon. Gusto niyang mag-film kasama ang direktor pero nag-aalala ito sa sasabihin ng iba. Sabi ng lahat nagbago si Moira kaya naramdaman din niya yon. Sa huli, hindi pa rin pumayag ang direktor sa kanya. Umupo siya ng malungkot sa airport. May grupo pang lumapit para pasayahin siya. Paglabas ni Moira, dumating ang kotse ni Dujay. Natapos na niya ang kontrata nilang dalawa. Pumirma na rin si Moira sa kontrata. Sa biyahe, dumaan sila sa isang sinehan. Nais niyang manood ng scene kasama si Dujay. Wala masyadong tao sa sinehan noon. Ang pelikula ay isa sa mga ginampanan niya. Tinanong niya kung siya ba'y mas maganda. Kakaiba ang pakiramdam niya habang nanonood. Tanging tunog lang ang naririnig niya. Sinabi niyang si Moira ang natatangi. Pumikit na rin si Moira at nakinig. Maya-maya, nakatulog siya at sumandal kay Dujay. Pagtapos ng pelikula, lumabas sila ng sinehan. Pero bigla, maraming reporter ang nagtipon doon. Pagkakita sa kanila, agad silang pinalibutan. Gusto umiwas ni Moira pero niyakap siya ni Dujay. Sinabi rin niyang ngumiti si Moira. Magkahawak kamay sila sa harap ng mga reporter. Kinumpirma ng media ang kanilang pag-ibigan. Kahit si Moira ay hindi pa handa rito. Pero may mas malaking problema pa siya. Tutol noon pa ang pamilya Seo sa kanilang relasyon. Alam ng lahat pero ayaw ng ina ni Dujay kay Moira. Narinig niya ang mga iskandalo nito. Marami raw niyang minahal at may mga anak pa. Di sang-ayon si Dujay kaya kinumbinsi na lang si Moira. Inanyayahan ng ina ni Dujay si Moira para makipag-usap. Gusto niyang kumbinsihin si Moira na iwanan si Dujay pero sinabi ni Dujay sa kanya na nagkukunwari lang silang magmahalan at maghihiwalay din kaya hindi sumang-ayon si Moira sa ina ni Dujay. Sa huli, handa ang ina ni Dujay na bayaran sila para maghiwalay.
Pagka-uwi, nalaman ni Moira na naglipat ng 100 milyong won ang ina ni Dojay sa kanya, pero ibinalik niya ito. Nagulat ang ina ni Dojay sa ginawa niya, kaya agad siyang naglipat ng 200 milyong won pa. Gusto sana ni Moira ibalik ito, pero may limit ang account niya sa paglilipat. Hindi lang ang ina niya ang tutol sa relasyon nila ni Dojay, galit na galit din si Yori nang lumabas ang balita. Bilang manager ni Moira, madalas niyang harapin ang mga problemang dulot nito. Dahil sa ginawa ni Moira, hindi na mapakali si Yori. Kung di siya pinigilan, baka sinuntok na niya si Moira. Sa huli, gusto nang magbitiw ni Yori, pero galit lang yon. Habang kausap ni Moira ang nanay ni Dojay, kinita ni Yori si Jo-hwan. Pinakiusapan niyang burahin ang mga litrato ni Moira at Dojay. Bigla ring may tumawag kay Yori. Pumayag na rin si Director Lee Hee-seok. Gusto niyang mag-audition si Moira. Pag-uwi ni Yori, nakita niya si Moira at aso sa labas. May karton na nagsasabing paumanhin, Yori. Pinatawad niya si Moira. Kinabukasan, nag-audition si Moira. Kahit sikat siya, kailangan niyang makisama sa mga intern. Nailang ang mga intern sa presensya niya. Dumating din ang karibal ni Moira. Sinadya pa niyang ikwento ang pagkaluhod ni Moira sa harap ng direktor noon. Kahit nahiya si Moira, mabilis siyang kumalma at magalang na nagsalita sa kalaban. Nang mag-audition si Moira, sinabihan siya ng direktor na repasuhin ang mga linya. Napakaganda ng performance ni Moira. Hindi lang niya mabilis na isaulo ang mga linya, kumilos din siya ng may maraming emosyon. Ang pag-iyak niya sa lugar ay kahanga-hanga na humanga kay Director Lee Hee-seok. Paglabas ni Moira, nakita niya si Dojay na naghihintay sa kanya may dalang bulaklak. Sa nakaraang 2 araw, para maniwala ang iba na sila'y nagde-date, madalas silang kumain at mamili ng magkasama. Sinadya pa nilang magpakuha ng litrato sa mga reporter, pero nag-aalala pa rin si Moira dahil sa sakit ng mata niya. Nang lumabas sila, hindi makilala ni Dojay, kaya tumakbo si Moira para yakapin siya. Matagal silang nagyakap sa harap ng lahat, tulad ng tunay na mag-asawa. Kinagabihan, bumalik sila sa bahay ni Dojay at nagluto siya ng ramen. Plano niyang kumain ng mag-isa, pero bigla na lang kumain si Moira. Hiniling din niya kay Dojay na mag-practice ng kanyang mga linya. Naging emosyonal si Dojay sa pagbasa, kaya medyo nataranta si Moira at nakalimutan ang susunod na linya. Dahil mahaba ang dialogo, sumuko si Dojay, pero iniisip pa rin ang pagtulog sa tabi niya. Inaasam niyang makita ang pagbabago nito. Bago matulog, nagsipilyo si Dojay, pero sa salamin, hindi niya nakilala ang sarili. Napakalungkot ng pakiramdam hanggang sa dumating si Moira. Mas gumaan ang pakiramdam ni Dojay. Ipinakita niya ang aparador at tinuruan pa si Moira magtali ng kurbata. Nakita ni Moira si Dojay na nagtali ng kurbata ng mag-isa. Naramdaman niya medyo nasabik siya. Ngayong gabi, talagang magkasama silang natulog. Natulog sila sa iisang kama na may unan sa pagitan nila. Hindi sigurado si Moira kung makakapagbago siya bukas, kaya agad nag-alok si Dojay na matulog silang magkasama ulit. Para maalala ang mukha ni Moira, hinawakan niya ito pero sinabi niyang pangit siya. Kinaumagahan, tiningnan ni Dojay si Moira na natutulog sa tabi niya. Sa paningin niya, walang pagbabago. Ngayon, akala ni Dojay na nagsisinungaling si Moira tungkol sa pagbabago para mapalapit sa kanya. Wala siyang maipaliwanag. Kagabi, sabi niya matutulog sila magkasama bukas, pero umaga na nagbago isip niya. Habang nag-uusap sila, biglang pumasok ang nanay ni Dojay. Agad na nagtago si Moira sa ilalim ng kumot. Ayaw ng nanay ni Dojay kay Moira noon pa, lalo siyang nagalit nang makita silang magkasama sa kama. Patuloy niyang sinisigaw na lumabas si Moira. Paulit-ulit niyang hinihila ang kumot. Sa wakas, hinila na ng ina ni Dojay ang kumot. Akala niya si Moira yon, pero lalaking estudyante pala. Ngayon, mas nagulat pa ang ina ni Dojay kaysa sa kanya. Inakala ng nanay niya na bakla ang anak niya. Pabago-bago rin kasi si Dojay. Wala siyang pakialam sa paliwanag ni Moira. Hindi talaga siya naniwala na magbabago ito. Pero, hindi masyado nagsalita si Moira. Alam niya paano gulatin ang mga walang tiwala sa kanya. Nang nagbago si Moira, may sakit ang nanay niya. Di siya makapunta bilang anak pero nag-alaga pa rin siya. Kahit anong anyo niya, nanay pa rin ang nanay niya. Natakot ang nanay ni Dojay at naospital dahil dito. Wala ring magawa si Dojay. Hindi niya mapaliwanag ng maayos sa nanay niya. Akala ng nanay ni Dojay na bakla ang anak niya. Ang isa pa ay high school student lang. Sa kabila nito, mas gusto ng ina ni Dojay na mahalin ng anak si Moira. Ilang beses niyang tinawagan si Moira sa ospital pero di sumasagot. Nakita ni Dojay ang ina ng ganoon, ayaw na niyang manatili pa. Nang tumawag si Assistant Jo-hwan, ginamit ni Dojay ang trabaho para umalis. Narinig na may event ang kumpanya ni Sarah para sa 1:1 na tiket, kaya gumawa ng Finding Cinderella. Ang event na ito ay para i-upgrade ang mga customer sa economy class. Inanyayahan din ng kumpanya si Moira para mag-promote. Sa daan, tinawag ni Moira si Yuri pero di siya nakilala nito sa kalsada. Sinabi rin niya na ang lalaking ito ay may magandang mukha. Kung pipirma siya ng kontrata, tiyak na magiging sikat ito. Nang malaman ni Yuri ang totoo, hindi na siya nakatawa. Ngayong naging lalaki si Moira, di na siya makauwi sa bahay nila.
Nang gabing iyon, nag-inuman si Moira kasama si Yuri at Yonho. Inutusan din niya ang isa na ilabas ang aso. Sa hitsura niya, ituturing si Moira na menor saan man siya magpunta. Habang umiinom, hiningi ng boss ang kanyang ID. Pagkatapos uminom, bumalik si Moira sa bahay ni Dujay ng lasing, pero sa paningin niya, pareho pa rin siya. Hindi lang niya ito maipaliwanag. Sinabi rin niya na magbago agad dahil may event ang kumpanya sa susunod na linggo na kailangan siya. Nagalit ng todo si Moira nang marinig iyon. Kinabukasan, pumunta siya sa paboritong tindahan ng rice cake para kumain ng ilang plato. Naka-uniforme ng paaralan si Moira. Marami ring mga estudyante ng high school doon. May mga lalaking bumili ng rice cake at nagmayabang na nilaro nila ang damdamin ng isang estudyante. Ang pangalan ng estudyanteng iyon ay Chuya Jeong. Naisip ni Moira na sobra sila, kaya kinausap niya si Chuya Jeong. Sinabi ni Moira na magkunwari sila para maghiganti sa mga lalaking iyon. Kinabukasan matapos ang klase, naghintay si Moira kay Jeong sa gate ng paaralan, may dalang bulaklak. Nang lumabas si Jeong, malakas na nagtapat si Moira sa kanya. Galit na tumanggi si Jeong, ayon sa script. Maraming tao ang nakatayo sa paligid na nanonood. Nagsiselos silang lahat nang makitang may lalaking nagtatapat kay Jeong. Sa oras na yon, may grupo ng mga lalaki mula sa tindahan ng rice cake na dumating din. Tinanong ni Moira si Jeong kung laruan pa rin ba niya ang mga lalaking iyon. Ang mapanglait na komentong ito ay nagpagalit sa mga lalaki. Tinanong nila si Jeong kung sino ang tunay na laruan. Lumapit si Jeong sa kanya. Akala niya ipagtatanggol siya ni Jeong, pero sinabi nitong pangit siya. Noon, pinagtatawanan ng lahat ang ibang lalaki. Nakaganti si Jeong, pero hinabol at binugbog si Moira ng mga lalaki at dinala pa sa pulis. Napilitan si Moira na sabihing anak siya ni Dujay. Nang makita siya ng mga magulang, agad silang humingi ng legal na aksyon. Kinuha ni Dujay ang business card at naglaro kasama si Moira. Nang makita ang pagkakakilanlan ni Dujay, natakot ang mga magulang at umurong. Si Jeong gusto makipag-ugnayan sa tagapagligtas, pero sinabi lang ni Moira na mag-aaral sa ibang bansa. Nang gabing iyon, lumipat si Moira sa bahay ni Dujay bilang lalaki. Sabay silang nag-ehersisyo, kumain, at nanood ng pelikula. Pinulungan din ni Dujay si Moira na magpakuha ng larawan bilang lalaki. Unang beses may kumuha ng larawan niya, at unang tao bukod kina Yuri at Yonho na tumawag sa kanya ng Moira. Lumipas ang isang linggo at bumalik si Moira sa orihinal na anyo. Nang pumunta sa tindahan ng rice cake, nakita niya ulit si Jeong. Nagpasalamat siya pero hindi sinabi kung bakit. Sa wakas, naglakas loob si Moira na sagutin ang tawag ng ina ni Dujay. Ngayon, hiniling niya kay Moira na makipag-date kay Dujay. Binigyan din niya si Moira ng espesyal na regalo, ang nawalang takong sa huling parangal. Ang kwento ni Moira ay talagang katulad ng kwento ni Cinderella. Sa paghahanap kay Cinderella, isinuot ni Moira ang mataas na takong. Sa photoshoot, napansin ng cameraman na mas maganda si Moira dahil sa pag-ibig. Ngunit ngayong linggo, may promotional photoshoot event si Moira. Hindi pa rin nagpakita si Dujay. Medyo naramdaman niyang namimiss niya ito. Nang gabi, tinawagan ni Moira si Dujay, pero ayaw niyang amining namimiss siya. Hiniling niyang dalhin siya sa tour ng eroplano, gusto niyang makita ang tanawin doon. Napakaganda ng tanawin kaya't nagulat din si Dujay. Marami silang napag-usapan ni Moira doon sa itaas. Hindi mapigilan ni Moira ang sarili. Siya ang nag-unang humalik sa kanya. Una, akala niya ayaw ni Dujay, pero agad itong sumagot ng halik. Ngayon, nahanap na ni Dujay ang tunay niyang pag-ibig at tila si Sarang din. Isang araw, inimbitahan si Sarang sa hapunan ng mga senior pero bastos ang mga ito. Ang ugali nila ay sobrang patriarkal. Hindi na nakatiis si Sarang. Ayaw na niyang kumain kaya umalis siya. Pauwi, sobra siyang nagalit. Dahil babae lang siya, lagi siyang hinahamak ng mga lalaki nang walang dahilan. Habang naghuhugas ng kotse, napaiyak siya. Pagkatapos, nakita ni Sarang na nakatagpo niya ulit si Yonho. Noon, pakiramdam niya makikita niya ito kahit saan, pero di niya mahanap pag gusto niya. Parang mahiwaga si Yonho. Siya pala ng bagong tagalinis sa bahay ni Sarang, pero di nito alam. Nang araw na yon, naglilinis si Yonho. Hindi niya sinasadyang masira ang kristal na lampara dahil masama ang mood niya ngayon. Gusto ni Yonho mag-aral ng teolohiya, pero pinipigilan siya ng nanay niya, kaya nag-away sila. Pagbalik ni Sarang, nakita niya si Yonho sa bahay niya at napag-isip sila kung gaano kaliit ang mundo. Gusto niyang bayaran ang kristal na lampara, kaya naisip niyang magtrabaho bilang kasambahay niya. Akala ni Sarang type siya nito, pero agad sinabi ni Yonho na di siya interesado sa babae dahil gusto niyang maging pari. Kahit lagi niyang kinokontra si Dujay, matatag lang talaga si Sarang sa mundong pinaghaharian ng kalalakihan. Gusto lang niya na higitan sila. Samantala, niyakap at hinalikan ni Dujay si Moira, pero naging mailap siya pagkatapos nilang maghalikan sa tour. Hindi lang di nagsabi ng matamis na salita si Dujay, sinabi pa niya na huwag matulog sa bahay niya ngayong gabi. Sobrang nagalit si Moira sa pag-ugali ni Dujay. Pagkatapos siyang ihatid, naghintay si Moira ng text mula kay Dujay, pero wala siyang natanggap buong gabi. Kinabukasan, wala pa ring balita mula sa kanya. Kahit nag-text si Moira kay Dujay, hindi ito sumagot.
Hindi alam ni Moira kung ano ang nasa isip niya. Sa sobrang pag-aalala, hindi siya makakain ng maayos. Nang gabing iyon, dumalaw si Dujay kay Moira. Inanyayahan niya itong lumabas. Sinabi ni Dujay na gusto niyang ipaalam sa publiko ang kanilang relasyon bukas at may dala siyang interview. Parang tungkol sa trabaho ang usapan nila. Dahil dito, nagalit ng husto si Moira. Kaya kinabukasan, sinadya niyang sabihin na trabaho lang ang date nila. Parang trabaho nga ang kanilang date. Habang kumakain sila, may nagkukuhanan ng litrato ng walang humpay. May dalang hikaw si Dujay para kay Moira, pero hindi niya ito tinanggap. Pagkatapos kumain, in-interview sila ng mga reporter. Inayos na ni Dujay ang content ng interview, pero biglang tinanong ng reporter kung kailan sila unang naghalikan. Ito ay matagal ng sensitibong usapin sa pagitan nilang dalawa. Una, gusto ni Moira na laktawan ito, pero sinabi ni Dujay na hindi pa sila nagkakaroon ng unang halik. Ito ay nagpagalit at nagpalungkot sa kanya. Pagka-uwi niya, umiyak siya. Pinulit din ni Dujay ang kasunduan nila nang umuwi siya. Hindi lang ito ang dahilan ng kanyang galit. Nang naglalaro siya ng golf kasama ang lolo at iba pa, napakabastos ng mga salita ni Director Kim kay Sarang. Sinabi rin ni Director Kim kay Dujay na minamata si Sarang ng ilang lalaki sa party noong araw na yon. Agad na nagalit si Dujay. Kumuha siya ng baso ng juice at inihagis kay Director Kim. Ikinagulat ito ni Director Kim. Pumunta si Dujay sa party ng gabing iyon. Kumakain ang grupo kasama ang ibang babae. Pumasok si Dujay at humingi ng alak. Binuhos niya ang alak sa buong mesa. Natakot din ang mga lalaki sa galit ni Dujay. Bago umalis, binalaan niya silang huwag guluhin si Sarah. Pagkatapos, bumisita siya sa bahay ni Sarah. Pero noon, aso ni Yunho at Moira ang nasa bahay. Nag-alala si Dujay, pero di madaling mabuli si Sarah. Sa tawag, tinawag ni Sarah na aso si Director Kim. Napanatag si Dujay sa kakayahan ng kapatid. Hindi niya hahayaang mabuli ito. Napagtanto ni Dujay may iba sa bahay ni Sarah. Sinabi niyang ipakilala ang nobyo sa ibang araw. Mabait si Dujay, pero nalulungkot si Moira sa kanya. Pero ang mas nagpapalala sa pakiramdam niya ay nasa likod pa. Pinag-uusapan ni Moira at Director Lee Hee-seop ang mga costume para sa pelikula. Pero bigla, mabilis na pinili ni Gayong lahat ng costume na gusto niya. Nararamdaman ni Moira na hinahamon siya, kaya kailangan niyang harapin si Gayong. Sabi ni Moira, kaya niyang umarte ng walang damit kasi siya ang artista, hindi ang damit. Medyo nainis si Gayong sa sinabi ni Moira. Kanina, mayabang si Gayong, pero humingi siya ng tawad kay Moira. Sabi ni Gayong, iiwan niya ang mga costume, pero may lihim siyang plano laban kay Moira. Kumalat ang chismis na ninakaw daw ni Moira ang papel ng trainee. Inakusahan din ni Gayong si Moira na ninakaw ang kanyang mga costume. Inilarawan ni Gayong si Moira bilang taong sobrang mapagkumpetensya. Gusto ni Gayong na sirain ang imahe ni Moira. Sa script reading kinabukasan, patuloy na inaatake ni Gayong si Moira habang umaarte sila. Tuwing turn ni Moira magbasa ng linya, sasabihin ni Gayong na kailangan niya sa banyo o magpahinga. Sa tuwing binabasa ni Moira ang mga linya, nababalisa siya. Nagdala si Gayong ng inumin na may larawan niya para sa staff. Si Moira naman, hiningi kay Yuri na magdala ng inumin na may larawan niya. Sa break ng gabi, naglalakad sa labas sina Moira at Director Lee Hee-seop. Napansin ng direktor na hindi siya nagbago. Ang kanyang pagkatao ay pareho pa rin ng dati. Pagbalik ni Moira, nakita niya ang staff na nakapaligid kay Gayong na nagbubuhos ng inumin. Hiniling pa nila sa kanya na gumawa ng mga kaakit-akit na kilos. Gusto rin ng grupo na kumuha ng mga larawan. Hindi talaga ito kayang tiisin ni Moira. Kinuha ni Moira ang mga inumin at ininom lahat. Tumigil ang ibang empleyado pero si Moira ay nalasing. Papalabas na siya nang tumawag ang kanyang ina. Tinanong din ni Moira kung paano nagmamahalan ang kanyang mga magulang noon. Sumagot ang ina ni Moira na ang kanyang ama ay katulad ng uri ni Dujay. Siya ay dumating nang hindi inaasahan at kumilos ng malapit. Sa huli, napilitan siyang mag-video call kay Dujay. Nagreklamo siya at tinanong kung bakit hindi siya tinawagan. Habang nagsasalita siya, bigla na lang natapos ang video call. Tila may umatake kay Moira mula sa likuran. Lumingon si Moira at nakita si Gayong. Hindi pinasalamatan ni Gayong si Moira, bagkus sinisi pa siya sa pakikialam. Gusto niyang sabihin kay Gayong na huwag magpaapi, pero sinabing kusang loob niya yon. Pagkatapos ay itinulak ni Gayong si Moira. Nahilo at natumba si Moira dahil sa gutom at kalasingan kaya nawalan siya ng malay. Nang magising si Moira, nasa ospital na siya. Naroon sina Yuri at Dujay. Galit na galit si Moira nang makita siya. Inalis ni Moira ang e-needle at lumabas. Sinundan ni Dujay siya. Sinabi ni Moira sa kanya na gusto niyang tapusin ang kontrata. Kahit kontrata ng pagiging kumpidensyal o kontrata ng pag-ibig, gusto niyang itigil agad. Pagkarinig, agad na tumawag si Dujay at sinabing oras na para ipahayag ang paghihiwalay. Pero sinabi rin ni Dujay kay Moira ang dahilan kung bakit siya naging ganun dahil dati siyang may sakit sa mata. Madalas kinamumuhian ng iba si Dujay. Kinamumuhian din niya ang sarili niya.
Ang dahilan kung bakit hindi humingi ng tawad si Dojay kay Moira ay dahil sinabi ng katulong niya na pagkatapos nilang maghalikan, isa lang sa dalawang pangungusap ang masasabi niya, pasensya na o mahal kita. Mahalaga si Moira kay Dojay dahil hindi siya kinamumuhian nito kahit bulag si Dojay. Mahalaga rin siya kay Moira dahil matapos siyang magbago, si Dojay ang unang nakakilala sa kanya. Sa wakas, nalutas ang hindi pagkakaunawaan nila. Hating gabi sa tabi ng ilog, masuyo silang naghalikan. Maging kapatid o si Moira man, hindi ipinakita ni Dojay ang tunay niyang damdamin. Kaya laging may hindi pagkakaunawaan ang dalawa. Nang makilala si Moira, unti-unting nagbago si Dojay. Hindi na siya malamig at mailap, naging malambing at marunong ngumiti. Ang sakit ni Dojay ay dulot ng kanyang pinsala. Ginamit niya ang isda para makilala ang mga taong mahalaga sa kanya. Sa wakas, nakilala niya ang iba pero hindi ang sarili niya. Nang malaman ni Moira ang hirap ni Dojay, pinatawad niya ito. Pero lumabas na ang balita ng breakup kaya lihim silang nag-date. Nagalit ng todo si Yuri nang makita ang balita. Para ibalik ang imahe ni Moira, nagpa-post si Yuri ng video na nagsasabing breakup dahil sa trabaho. Sa madaling salita, iniwan ni Moira si Dojay. Nang lumabas ang balita, nag-alala rin ang nanay ni Dojay. Pinilit niya si Jo-hwan na bigyang pansin si Dojay. Kinausap ni Jo-hwan si Yuri pero di niya ito napigilang magsalita. Mas nakainis pa nang umamin si Dojay sa balita na iniwan siya, lalong na pressure si Jo-hwan. Ngayon, maliban sa kanila ni Yuri, akala ng lahat talagang break na sina Moira at Dojay. Habang nagsasanay si Moira, inaasar siya ni Gayong pero deadma lang siya. Dumating din ang tatay ni Dojay para aliwin siya. Akala niya masasaktan si Dojay pero di naman pala gaano nalungkot. Di nila alam na lihim pa ring nagde-date sina Moira at Dojay. Nagkikita sila sa gabi sa liblib na lugar, suot ni Moira ang hikaw mula kay Dojay. Pero hindi lang yan ang pinag-uusapan ng lahat. Dapat i-cancel ni Moira lahat ng interview pero tinanggap niya sa Troad Airlines. Pagdating ni Moira sa kumpanya, tuwang-tuwa ang mga empleyado. Kumalat ang balita at agad nagkita sina Moira at Dojay sa lugar ng interview. Sabi nila friends pa rin sila pero lihim na nag-chat sa cellphone. Nagtipon ang mga empleyado sa paligid, lahat kumuha ng litrato gamit ang phone. Pauwi, nakita ni Yuri si Moira na nag-aayos sa kotse. Nag-makeup si Moira at nag-spray ng pabango. Alam ni Yuri na malapit nang gumawa ng gulo si Moira, kaya binantayan niya ito ng mabuti. Pagka-uwi ni Yuri kay Moira, hindi niya ito pinayagang makipag-date kay Dojay. Pero hindi alam ni Yuri na nasa bahay pala ni Moira si Dojay. Unti-unting nahumaling si Moira sa kanilang kagiliw-giliw na lihim na relasyon. Nakitang sira ang ilaw sa bahay, kaya inalis ni Dojay ang unang buttons ng polo at relo para magtrabaho. Ang mga kilos na yon ay napakagwapo. Sobrang nabighani siya kaya hindi niya napigilan ang pagtawa. Pagkatapos, malamig na hinubad ni Dojay ang kanyang Amerikana. Hindi na niya mapigilan ang sarili. Pero sa pagkakataong ito, ayaw na niyang gawin ito. Gusto niyang gawin ito kay Moira. Naisip niya na kung magbabago siya ngayon, magiging mabuti. Kahit makita sila ng iba na magkasama, ayos lang. Ano man ang gusto ni Moira, may isang hiling si Dojay. Umaasa siyang magiging masaya ito. Oras na para umuwi si Dojay. Gustong ihatid siya ni Moira pauwi. Hinatid siya ni Moira pauwi. Doon lang niya napansing kotse ni Dojay ang minamaneho. Inihatid naman siya ni Dojay, paulit-ulit silang nagmaneho. Wala ring balak si Dojay na umalis. Pumasok siya at gustong magluto ng pansit kasama niya. Pagbukas ng ilaw, nagulat sila sa dalawang tao sa loob. Nahuli ni na Jo-hwan at Yuri ang lihim nilang date. Bigla namang tumunog ang alarm sa labas ng pinto. Mukhang masama ang ginagawa nila kaya tinawagan ng kapitbahay ang pulis. Nagbihis sina Jo-hwan at Yuri at nagpaliwanag sa pulis. Malapit na ang pagbabago ni Moira pero nasa film crew siya. Hindi siya pinaalis ng crew kaya nagtiyaga na lang siya. Dahil sa bakasyon, tinawanan si Moira ni Gayong. Napapagod na si Moira sa babaeng yon. Minsan tinanong niya ang direktor kung bakit gusto niyang hanapin si Gayong. Sinabi ng direktor na dahil kabaligtaran siya ni Moira, alam niya mahalin ang sarili. Mabuti na lang si Dojay ang kanang kamay ni Moira. Ginamit niya ang pangalan ng fan ni Moira para magbigay ng malaking regalo sa crew. Isang malaking picnic ito na may mga dessert at inihaw na pagkain. Lubos na nagpasalamat ang staff kay Moira. Kahit si Gayong ay nahiya at natahimik pero kailangan pa ring magbago si Moira. Noong araw na yon, naramdaman niya ang pagbabago sa katawan pero nag-film siya. Natapos niya ang dalawang eksena ng mahirap at tumakbo sa kotse. Nang tumayo ulit si Moira, naging batang lalaki na siya. Mabuti na lang, naghanda si Yuri ng maraming damit sa kotse para kay Moira. Sa oras na yon, nagkataong kulang sila ng isang batang lalaki. Nakita siya ng assistant director at agad dinala ang bata para mag-film. Noong una, si Moira ay extra lang pero di magaling umarte ang ibang bata. Agad siyang napansin ng direktor at gusto pa siyang kunin ng ibang manager. Hindi mapayag ni Yuri na mawala si Moira kaya agad niya itong inilayo. Para di mapansin, nagsuot ng Amerikana si Yuri at binalot si Moira sa loob. Dinala niya ang bata sa bahay. Nang naging lalaki si Moira, di na niya makain ang paboritong maanghang na rice cake, pero di yun ang pinakamalala.
Nang tumawag ang nanay ni Moira, di niya masagot. Pero bigla na lang dumating ang nanay niya sa bahay. Bumisita siya kay Moira. Nakita ng nanay niya si Yuri na may kasamang batang lalaki. Medyo naguluhan din siya. Noon din, may kakaibang napansin si Moira tungkol kay Yunho. Dati siyang tumakas sa bahay, pero curious na Moira at Yuri kung saan siya nakatira. Pagkatapos nilang uminom, sinundan nila siya. Pagdating ni Moira sa pinto ni Sarah, naramdaman ng aso ang pagdating ng amo. Lumabas ang aso. Hinabol ni Sarah ang aso at tumakbo palabas. Nagkatinginan ang apat sa gulat. Hindi inasahan ni Moira na magkasama sina Yunho at Sarah dahil sa alitan nila. Pinaghinalaan ni Moira na tagaloob si Yunho. Ngunit agad niyang naisip na baka magkarelasyon sila ni Sarah. Malakas ang malasakit ni Yunho kay Sarah. Bukod sa gawaing bahay, nagtitiwala rin siya kay Sarah. Nang malaman ni Moira na magkasama sila, balak umalis ni Yunho. Nag-iwan siya ng pera at almusal bago nawala. Ayaw ni Sarah na umalis siya. Nang maging lalaki si Moira, nalito si Dujay sa kanyang pagtingin. Pagsubok ito sa kanilang pag-ibig. Mula nang magkaroon ng kapangyarihang magbago, marami siyang sinubukan. Nagpatingin sa doktor, nanalangin sa Diyos at Bodha. Marami siyang ginawang paraan pero walang gumana. Pagod na pagod si Moira pero nagsinungaling pa rin sa nanay, sinabing pagod lang sa ehersisyo. Nalungkot ng todo ang ina ni Moira. Minasahe pa niya ang anak. Sabi niya may nagawa siguro siyang mali kaya nahihirapan ang anak. Ayaw ni Moira na magsisi ang nanay kaya di niya sinabi ang totoo. Pero biglang dumating ang nanay niya sa bahay nang walang pasabi. Pagdating ng nanay, naging lalaki na si Moira. Nagsinungaling si Yuri na nasa probinsya si Moira at pamangkin niya to. Sabi ni Yuri may kukunin lang siya. Sinabi ng nanay kay Yuri na bumalik agad, siya na bahala rito. Araw-araw, naglilinis at nagluluto ang nanay ni Moira para sa kanya. Nakaupo lang si Moira sa sofa, nanonood ng TV at kumakain. Nagluto ang nanay ng maraming paborito ni Moira noong bata pa. Gabi-gabi, inaalayan niya ito hanggang makatulog. Matagal nang hindi naramdaman ni Moira ang ganitong init ng pagmamahal. Isang umaga, naglilinis ng bahay ang ina ni Moira. Nagising si Moira sa ingay ng vacuum cleaner. Bigla, naalala niya ang lihim sa kanyang aparador. Hindi pwedeng malaman ito ng kanyang ina, anuman ang mangyari. Tumawag si Moira kay Dujay para humingi ng tulong. Binuhusan pa niya ng inumin ang kama at nagkunwaring naihi para tawagin ang ina. Nang bubuksan na ng ina ang aparador, dumating si Dujay sa tamang oras. Lumuhod siya, nagmakaawa sa ina ni Moira na makita ang anak. Inanyayahan din niya ang ina ni Moira na mag-usap sila. Nakita ni Dujay na naging bata si Moira. Naisip niya na ang cute nito. Narinig ni Dujay ang tungkol sa pag-ihi at natawa agad. Habang kausap niya ang ina, tinawag ni Moira sina Yunho at Yuri para linisin ang aparador. Nang buksan ng ina ang pinto, malinis na ang silid. Sabi ni Yuri, gym lang daw yon. Maganda ang tingin ng nanay ni Moira kay Dujay. Sana raw mapasaya niya ang anak niya. Pinipilit pa silang magpakasalagad kaya medyo na-awkward sila. Binayaran ni Moira ang upa ni Yunho. Gusto niyang maging tagapag-alaga niya. Pagkatapos kausapin ng nanay, nag-date sina Dujay at Moira. Bigla, may lihim na kumuha ng litrato nila. Nakita ni Yunho pero di niya kaya labanan ang kumuha ng litrato. Si Johwan pala ang kumuha. Akala ni Johwan anak ni Yunho o Dujay yung bata, wala siyang duda. Binigyan pa niya ng lollipop si Moira. Sinundan lang nila ang date kaya nainip at gusto nang umuwi. Tumawag ang lolo, gusto raw magbigay ng regalo kay Moira. Bigla, nakita ni Moira ang inang nailigtas niya noon. Nawala ng anak ang ina at ibinigay ang puso nito. Araw-araw, nakaupo siya sa gilid ng daan, walang malay. Naisip ni Moira ang gusto niya kaya humingi ng tulong sa lolo ni Dujay. Nagpanggap siyang tumanggap ng puso at kinausap ang ina. Sinabi ni Moira na siya ang may puso ng anak at hiniling makinig. Sa wakas, tumigil na ang ina sa pagiging walang pakialam. Niyakap niya si Moira at umiyak ng malakas. Pagkatapos, isinama niya si Moira para kumain. Umorder siya ng paboritong pagkain ng kanyang anak. Sinabi ni Moira na gusto rin niya ang pagkain iyon. Oras na para magpaalam ang dalawa. Sa wakas, binitawan ng ina ang kanyang pagkahumaling. Ngumiti siya kay Moira, hindi natatayo sa gilid ng daan. Pagkaalis ng ina, bumalik si Moira sa dati niyang anyo. Nang maranasan niya ito, lalo niyang nadama ang pagmamahal ng kanyang ina. Pagdating sa bahay, mahigpit niyang niyakap ang kanyang ina. Sa gabi, nag-usap ang mag-ina habang nakahiga sa kama. Lagi siyang hinihimok ng ina na mag-asawa pero ayaw pa niyang bumuo ng pamilya. Kinabukasan, nag-empeke ang ina ni Moira at umalis. Bago umalis, marami siyang bilin kay Moira. Medyo nailang siya sa mga tagubilin ng kanyang ina. Nang araw ding yon, may imbitasyon siya mula sa lolo ni Dujay. Inanyayahan siya sa reunion ng pamilyang Seo. Pagdating ni Dujay, nalaman niyang gusto ng kanyang ina makita si Moira. Habang kumakain, sinubukan niyang ipagtambal sila ni Dujay. Naroon din si Sarah. Sa paalala ni Sarah, naalala ng lahat na kaarawan niya pala ngayon. Hindi gusto ni Sarah si Moira, pero alam ni Moira ang kahinaan niya, si Yunho.
Nang marinig na may lalaking naglilinis, tumigil si Sarah sa pagsasalita. Bago umalis, binalaan ni Moira si Sarah na simple si Eunho, kaya dapat siyang iwasan. Ayaw makinig ni Sarah, kaya agad niyang tinawagan si Eunho. Inimbitan niya itong kumain kasama niya. Gusto tumanggi ni Eunho dahil sa trabaho, pero inarkila ni Sarah ang buong coffee shop at dinala siya. Habang kumakain, may nakita siyang chrysanthemums sa likod ni Eunho, regalo rin ng kanyang ama. Sinabi ng ama niya na makakatulong ang marigold para makahanap siya ng kaligayahan. Ngayon, masigurado si Sarah na si Eunho ang kanyang kaligayahan. Naawa rin si Eunho kay Sarah. Naramdaman niya ang kalungkutan nito pero nais niyang maging pari. Mukhang lalaban si Sarah sa Diyos para sa isang lalaki. Samantala, pagkaalis ni Moira sa party, umuwi siya agad kasama si Dojay. Nagsindi sila ng kandila sa bahay at uminom ng red wine. Napakaromantiko ng kapaligiran sa bahay ng mga oras na yon. Nang tumayo si Moira, natapunan niya ng red wine si Dojay. Nang punasan niya ang damit, agad siyang hinila sa kanyang mga bisig. Sa matamis na sandaling iyon, bigla namang bumukas ang ilaw sa kwarto. Ang eksena ay nakita ng ina ni Moira. Nang makita ang dalawa, hindi siya nagulat at tinawag pa si Dojay na manugang. Sa tanong ng ina, naihayag lang ni Moira ang relasyon nila ni Dojay. Walang alinlangan, sinabi ni Dojay na mahal niya talaga si Moira. Kinabukasan ay araw ng sweldo ni Eunho. Tuwing araw na ito, sina Moira at Yuri ay pumupunta sa coffee shop para ilibre ni Eunho. Samantala, nagluluto ang ina ni Moira ng masasarap na pagkain sa bahay. Pumunta siya sa kumpanya ni Dojay para maghatid ng tanghalian. Hiniling din niya na alagaan ang kanyang anak na babae. Pinuri rin ni Dojay ang pagluluto ng kanyang biyenan. Bilang pasasalamat, dinala siya ni Dojay sa mall at bumili ng maraming damit. Galit si Moira nang makitang umuwi ang ina na may dalang maraming bagay. Nadama niya na ang pakikipag-date kay Dojay ay nagdulot ng maraming pagkawala at ang kanyang ina ay naging abala sa kanya. Sobrang galit si Moira kaya umiyak siya. Pero nang tumawag si Dojay, agad siyang kumalma. Sinabi ni Dojay na wala siyang nawala. Sa katunayan, masaya siya makausap si Moira sa telepono. Tumatakbo si Dojay sa gabi. Dumaan siya sa gusaling may larawan ni Moira pero hindi niya laging nakilala. Ito'y nagpadama sa kanya ng kaunting kalungkutan. Ngayon, malapit na ulit ang dalawa gaya ng dati. Masaya silang magkasama. Laging maihangad si Dojay. Gusto niyang makilala si Moira ng buo pero hindi pa rin niya magawa. Akala ni Moira maayos ang lahat pero may naghihintay na malaking bagay. Habang nagpapakuko sina Moira, Eunho at Yuri, tumawag ang kanyang ina. Akala ni Moira tungkol sa kasal kaya hindi niya sinagot ang tawag. Pero may dumating na kakaibang tawag sa telepono. Tinawagan ng ospital si Moira, inabisuhan na may pancreatic cancer ang kanyang ina. Pagkarinig ng balita, agad siyang tumakbo papunta sa ospital. Sinabi ng doktor na 1 buwan na lang ang natitira sa kanyang ina. Nakaramdam ng matinding guilt si Moira dahil wala siyang alam para tulungan ang ina. Noong nasasaktan ang kanyang ina, hindi man lang niya sinagot ang telepono. Kahit malubha ang kalagayan ng ina ni Moira, patuloy pa rin itong nagtrabaho. Gumagawa siya ng damit para sa aso ni Moira. Umaasa siyang magiging malusog ang aso at laging kasama ng kanyang anak. Sa buwan na ito, laging nasa tabi ng kanyang ina si Moira. Palagi niyang sinasabi sa kanyang ina na mahal niya ito. Kumuha sila ng mga larawan at video ng magkasama. Kahit 1 buwan lang, masaya ang kanilang pagsasama. Sa panahong ito, dumating na naman ang araw ng pagbabago. Naging middle-aged na babae siya. Sa oras na yon, nasa business trip si Dojay. Hindi niya matulungan ng ina, kaya si Yuri ang nag-alaga sa ospital. Sinabi ni Yuri sa ina ni Moira na may mahalagang trabaho ang anak, pero ilang araw na siyang naghihintay at hindi pa rin dumarating. Lalong lumala ang kalagayan ng kanyang ina. Sa wakas, dumating ang araw na hindi na niya ito kayang tiisin. Tinawagan ni Yuri si Moira para ibalita ang masamang balita. Hindi na inisip ang hitsura, tumakbo siya sa ospital at umiyak ng malakas sa tabi ng ina. Hindi agad nakilala ng ina si Moira, pero maya-maya ay napagtanto niyang ito ang kanyang anak. Sinisi rin ng ina ang sarili sa pag-iwan sa anak na mag-isang nagtiis ng matinding pressure. Sa huli, pumanaw na siya. Nakatayo si Moira sa harap ng pinto ng ospital, umiiyak. Mabilis ding bumalik si Dojay. Sa pagkakataong ito, agad niyang nakilala si Moira. Lumapit siya at niyakap si Moira. Sa araw ng libing, nagtago si Moira sa banyo at doon umiyak ng mag-isa. Sina Eunho at Yuri ang nag-asikaso ng lahat sa labas. Dumalo rin sa libing si Gaeyoung. Nakilala ni Gaeyoung si Moira nang nagbago na siya, pero agad bumalik si Moira sa dating anyo. Mabuti na lang, hindi mismo nakita ni Gaeyoung ang pagbabago niya. Dumalo rin si Sarah sa burol. Ngayon, hindi na siya agresibo. Sa halip, inaliw pa niya si Moira. Dahil nawalan din siya ng ina, sinabi niya kay Moira na magsikap at mabuhay ng maayos. Nakita ni Sarah si Eunho sa burol. Medyo awkward sila dahil kamakailan, nang bigyan siya ni Eunho ng cake, umamin siya pero tumanggi ito, kaya hindi niya tinanggap. Ngayon, hindi na pag-usapan ni Sarah ang pag-ibig kay Eunho. Sinabi niya na alagaan niya ang kanyang mga kaibigan. Bagamat lagi siyang malamig at nakakailang, para lang iyon sa proteksyon ng sarili niya.
Marami siyang pinagdaan ng hirap at nawalan ng pamilya. Wala nang pakialam sa kanya ang bagong pamilya niya. Hindi man lang nila naaalala ang kaarawan niya. Nang harapin ni Sarah si Moira, na kamamatay lang ng ina, naging mas malambot ang kanyang pag-ugali. Pagkamatay ng ina ni Moira, nagdala siya ng mga bulaklak at gamit ng kanyang ina sa bahay. Kahit wala na ang kanyang ina, parang nakikita pa rin ni Moira ang ina na gumagawa ng gawaing bahay para sa kanya. Nagluluto si Lola ng masarap na pagkain para sa kanya. Kapag pagod siya, nauupo siya sa sofa at nanonood ng pelikula. Hindi sinasadya, inuulit ni Moira ang mga gawain ng kanyang ina. Ramdam niya ang presensya ng ina sa buong bahay, kaya pinanood niya ang video ng ina bago ito pumanaw. Sa video, paalala ng ina na kumain at matulog sa oras, at pinupuri rin ng lola ang anak. Kahit malungkot si Moira, nananatili siyang dedikadong aktres. Sa shooting, agad na naging walang emosyon ang kanyang mga mata, eksaktong hinihingi ng karakter. Pinuri ng direktor ang husay ni Moira sa pag-arte, pero naging dahilan ito ng selos ni Gayaong. Patuloy na inisip ni Gayaong ang nangyari sa libing. Naalala niya ang mga nakaraang iskandalo ni Moira. Nadama ni Gayaong na may lihim si Moira, kaya pinasubaybayan siya. Ngunit lumipas ang panahon, wala pa ring ebidensya si Gayaong. Pagkatapos mag-taping, kumain si Moira ng fried chicken sa lumang kainan. Nang ihain ang egg rolls, naalala ni Moira ang gawa ng kanyang ina. Nalungkot si Moira, pero nagkunwari pa ring masaya. Naiintindihan siya ni Yuri at Yunho. Talagang malungkot si Moira sa kaloob-looban. Alam din ng ina ni Dojay ang tungkol kay Moira. Naalala niya ang kanyang nakaraan. Akala niya ay mahal na mahal ni Dojay si Moira. Sinabihan niya ang anak na hanapin at aliwin si Moira. Sa sandaling iyon, kailangan ni Moira ng kaaliwan. Nang yakapin siya, tumigil na si Moira sa pagkukunwari. Nagsimula siyang umiyak ng malakas. Nang gabing iyon, muling natulog silang magkasama. Marami nang sinabi si Dojay kay Moira, kabilang ang "Mahal kita." Dahil bulag, medyo may pag-aalinlangan si Dojay sa sarili. Pero kapag kasama si Moira, pakiramdam niya ay normal siyang tao. Sinabi rin niya na anuman ang mangyari kay Moira, mahal na mahal pa rin niya ito. Mula noon, sina Dojay at Moira ay muling nagsimulang mag-date ng masaya. Hindi inaasahan, napakaromantiko pala ni Dojay. Ginawa niyang parang unang pagkikita nila ang date. Pagkatapos ng shooting ni Moira, agad siyang dumating para sunduin ito. Nag-book siya ng first class ticket at sinabihan si Moira na umupo ng tuwid. Sa eroplano, inamin ni Dojay na kinabahan siya nang sumandal si Moira sa kanya noon. Sinabi niya kay Moira na tumingin sa langit sa labas. Iyon daw ang paraiso kung nasaan ang ina ni Moira. Tumingin si Moira sa sikat ng araw sa labas ng eroplano. Naramdaman niyang mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Sumakay sila ng eroplano patungo sa ibang lugar para mag-honeymoon. Nagpa-picture sila sa beach at nag-date sa restaurant. Pinawi ng kanilang pag-ibig ang lungkot sa puso ni Moira. Naalala ni Moira ang kanyang kabataan. Ang pagmamahal ng inay nagpasaya sa kanya, kaya't mumiti siya at nagpatuloy, nais pa ring magbigay ng ligaya kay Dojay. Ang pag-ibig ni Dojay at Moira ay lalong tumamis. Sa umaga, paggising nila, magkasama sila. Nang mamili sila, nakita ni Moira ang puting porselana na binili niya noon, kaya naisip bumili para kay Dojay. Ngunit nang lumingon siya, bigla itong nawala. Nag-aalalang tumingin si Moira sa paligid, baka nagkamali siya ng tao. Sa wakas, nakita niya si Dojay sa kabilang kalsada. Mabilis na tumakbo si Moira patungo sa kanya. Naunawaan niya ang pag-aalala ni Dojay noong bulag at hindi siya makita. Ngunit hindi ito umalis. Binilhan niya si Moira ng natatanging kwintas. Tinanggal ni Dojay ang lumang kwintas ni Moira at inilagay ang bago. Sa gayon, makikilala niya ito kahit kailan. Ngunit nangyari pa rin ang hindi inaasahan. Pagkababa sa eroplano, inihatid ni Yuri si Moira. Naghanda rin si Dojay ng masasarap na pagkain. Naiintindihan ng dalawa ang isa't isa ng husto. Bumili si Dojay ng sushi, paborito rin ni Moira. Ibinigay ni Moira ang jacket niya kay Yuri. Habang nag-impact si Yuri, naroon si Dojay. Napagkamalan niya si Yuri bilang si Moira. Nang lumingon si Yuri, napagkamalan pa rin siya. May naramdamang kakaiba si Yuri kay Dojay. Nagdahilan siyang madilim at hindi makakita. Agad niyang iniwan ang sushi at umalis. Ngunit may hindi pa rin siya inaasahan. Binasa ni Jo Juan ang notebook ni Dojay. May mga pahina tungkol kay Moira na magkaiba. Nagulat si Jo Juan sa kanyang natuklasan. Alam ni Sarah ang sakit sa mata ng kapatid. Akala niya ay malamig si Dojay, pero ngayon alam na niya ang totoo. Bulag pala ang kapatid niya at hindi siya makilala. Nalaman ni Sarah ang balitang ito mula sa kanyang nobyo. Kahit nobyo ni Sarah ang lalaking ito, wala silang tunay na relasyon. Ginamit pa ni Choi Ki-ho si Sarah para sa korporasyon ng pamilya Seo. Sa nakalipas na panahon, nahulog si Sarah kay Yunho. Kahit tinanggihan ni Yunho si Sarah, nahulog din siya sa babae. Nang mag-part-time si Yunho, isa sa mga customer niya si Choi Ki-ho. Narinig niyang ininsulto si Sarah, kaya sinadyang magmaneho ng palpak. Nang malaman ni Yunho na may nobyo si Sarah, nag-alinlangan siya. Dati, gusto ni Yunho maging pari, pero ngayon nag-alinlangan na. Kaya pumunta si Yunho sa simbahan para humingi ng payo sa pari.
Inutusan ng pari si Eunho na subukan ang damit nito. Habang nakatingin lang sa salamin, nakita siya ni Sarah. Inakala niyang magiging pari si Eunho, kaya umalis ng malungkot. Agad siyang hinabol ni Eunho. Tinanong niya si Sarah kung bakit nagustuhan siya nito. Sagot ni Sarah, gwapo siya, nakikinig sa kanya, at maalalahanin din tinanong ni Eunho bakit di sinabi ni Sarah na may kasintahan siya. Paliwanag ni Sarah, di komportable noon pero nang makilala siya, ayaw ng pag-usapan. Sinabi ni Eunho na di niya alam kung bakit niya nagustuhan si Sarah. Bigla namang dumating si Choi Ki-ho. Sinabi ni Sarah kay Eunho na umuwi muna tapos pinapasok si Choi Ki-ho. Sinabi rin ni Sarah na bumalik lang si Eunho kapag tinawag niya. Pagkatapos, isinara ni Sarah ang pinto sa harap niya. Matagal nakatayo si Eunho sa pintuan pero di ito binuksan ni Sarah. Kinagabihan, inanyayahan ni Eunho si Moira na uminom kasama niya. Ngayon, naintindihan niya ang nararamdaman ni Sarah nang tinanggihan niya ito. Lubos na naunawaan ni Moira ang kanyang puso. Kinausap niya ito gaya ng isang may karanasan sa pag-ibig. Ang salita sa puso ay dapat agad sabihin. Hindi malaking bagay ang pagbabago ng pangarap. Natuklasan na ni Yuri at Jo Hwan ang lihim ni Dujay at Moira. Lihim ding iniimbestigahan ni Gayaong si Moira. Mukhang kailangang mas itago pa ang lihim ni Moira. Binura ni Jo Hwan ang record ng aksidente ni Dujay, pero di ito hadlang sa investigasyon. Ipinakita ni Sarah kay Dujay ang ulat ng investigasyon ni Choi Ki-ho. Nadama ni Sarah ang pag-aalala ng kapatid, kaya hindi na niya tinuloy ang pagiging pangulo. Akala niya noon ay sadyang hindi siya pinapansin ng kapatid. Nang malaman ang totoo, labis siyang naawa sa kanyang kapatid. Sinabi rin ni Dujay na nakikilala na niya ang kapatid sa paraan ng paglakad. Kapag nagkikita sila, lagi siyang nagagalit. Nagpapaliwanag sana si Sarah pero pinigilan siya ni Dujay. Muling binanggit ni Sarah ang tungkol sa kanyang ama. Sabi ni Dujay, di kailangan ng ama niya kilalanin siya dahil lagi itong kumakamay at bumabati. Sabi rin ni Dujay, naisip niya ang paglantad ng sakit pero di inasahan ang ganitong pangyayari. Inaalagaan siya ni Sarah na parang tunay na kapatid. Mula noon, nagkasundo na ang dalawa. Si Moira, gusto kumbinsihin si Yuri tungkol kay Dujay pero di tanggap ni Yuri ang mga paliwanag. Naramdaman ni Yuri na may mali kay Dujay pero di siya masyadong nagtanong. Nang makita ni Jo Hwan ang larawan ni Moira, di siya nag-alinlangan. Bagkus, hinala niya lumala si Dujay, kaya tinawagan agad si Eao. Si Eao, sabi di lalala ang kalagayan pero di rin gagaling. Nang gabing iyon, nag-date sina Moira at Dujay. Noong una, gusto niyang ilayo si Yuri kay Moira, pero dahil mahalaga si Yuri, nagmakaawa na lang si Dujay na huwag ibunyag ang sikreto. Pagkatapos, sabay-sabay silang kumain sa bahay. Nais ni Dujay na ipaliwanag ng maayos ang kanyang sitwasyon. Sinabi rin ni Yuri na naiintindihan niya siya. Sa harap ng tatlo, hindi naman nahiya si Dujay. Sa halip, nakangiti siya ng masaya. Nagkasundo sina Moira at Dujay na magsasama sila habang buhay. Ano man ang mangyari, hindi sila maghihiwalay. Nangako rin sila na sa araw ng pagbabago ni Moira, magkasama pa rin sila. Pero laging tinutukso ng tadhana si Moira, nagdudulot ng hindi inaasahang pangyayari. Ang taong sinugo ni Gayaong para sundan si Moira ay may natuklasang mga pahiwatig. Sinuri niya ang CCTV sa harap ng banyo noong araw ng libing. Sa kamera, nakita lang ang paglabas ni Moira, hindi ang pagpasok niya. Naalala ni Gayaong ang insidente ni Moira at ng batang biglang lumitaw noong araw ng shooting. Nahulaan niya ang katotohanan. Kahit medyo hindi ka panipaniwala, ito ang totoo. Sa barbershop, gusto ni Gayaong na isama ni Moira ang batang iyon sa reality show nila. Patuloy siyang bumulong sa tainga ni Moira. Nang di makasagot si Moira, nagsalita ang katabi niya. Nagpapagupit din pala si Sarah doon. Nairita siya kay Gayaong pero di alam ni Gayaong si Sarah at nagmamalaki pa. Bigla na lang sinabi ni Sarah na di niya kilala si Gayaong. Mukhang si Moira lang ang talagang sikat doon. Sinabi ni Moira kay Sarah na hinihintay siya ni Eunho. Hindi na gustong maging pari ni Eunho. Gusto na niyang magmahal. Talagang nakatakda ang dalawang taong ito. Ang tindahang pinuntahan ni Sarah at Choi Ki-ho ay siya ring pinagtatrabahuhan ni Eunho. Nagtalo si Sarah at Choi Ki-ho. Aksidente niyang natapunan ng tubig ang isang dumaan. Nabasa si Sarah at ang isa pa, pero hindi man lang nagsorry si Choi Ki-ho. Alam lang ni Choi Ki-ho gumamit ng pera bilang kabayaran. Yumuko si Eunho at pinunasan ang sapatos niya gamit ang manggas. Agad na naantig si Sarah sa ginawa niya. Si Gayaong naman, ayaw pa ring sumuko dahil may nagpapatunay sa hinala niya. Kausap ng stalker na ipinadala niya si Yuri sa harap ng bahay ni Moira. Akala ni Yuri ito'y si Moira, kaya tinawag niya itong Moira. Pero maya-maya, dumating ang tunay na Moira at naramdaman ni Yuri na may mali. Kinaumagahan, nahuli nila ang stalker at tinanong ang utak sa likod nito. Agad na nakipagkita si Moira kay Gayaong at ipinakita naman ni Gayaong ang video ng CCTV sa araw ng libing kay Moira. Talagang mapanuri si Gayaong at inasahan na malapit nang magbago si Moira. Kaya niyaya ni Gayaong si Moira na sumali sa isang reality show kasama niya. Para iwaksi ang hinala, pumayag agad si Moira nang hindi nag-isip. Sa unang araw ng shooting ng reality show, nagbago si Moira.
Naging matandang lalaki siya. Nakaupo si Moira sa bahay, nakatingin sa salamin at labis na nalungkot. Alam ni Gayaong na di siya makakapunta, kaya binalak dalhin ang crew sa bahay. Mabilis na tinawagan ni Moira si Yuri. Tumawag ng taxi si Yuri para makauwi. Binalak ni Moira gumamit ng mga paraan para maantala ang oras. Naisip ni Yuri na nabunyag si Moira, kaya bumangga siya sa puno. Nakipagtulungan din si Reporter Park kay Yuri para i-post ang balita. Ayon sa balita, nasugatan ng manager ni Moira, kaya kinansela ang reality show. Ngunit ngayon, si Yuri naman ang malubhang nasaktan. Nawalan siya ng malay sa ospital. Labis na nakaramdam ng guilt si Moira dahil dito. Mabilis ding tumakbo si Dujay papunta sa ospital. Tinanong niya kung si Moira ang nasugatan, di niya kasi ito makontak. Nang malaman na di na ospital si Moira, tinawagan niya si Eunho. Base sa sinabi ni Yuri kay Eunho, hinulaan niyang nasa bahay ni Yuri si Moira. Pero pagdating niya roon, wala siyang nakitang tao. Nag-text si Moira kay Dujay, pupunta raw siya sa ibang lugar sandali. Isang linggo na ang lumipas, di sumasagot si Moira, kaya nag-alala si Dujay. Isang gabi, tumawid si Dujay sa pedestrian crossing. Pagdating sa kabilang dulo, bigla siyang napalingon. Ang taong dumaan sa kanya ay mukhang pamilyar. Lumingon siya at nakita si Moira matapos magbago. Nakatayo siya sa kabilang dako at tinawag si Dujay. Tinanggal ni Moira ang maskara at sinabi ang masamang balita, hindi na siya makakabalik sa dati. Nangako silang magsasama habang buhay, pero lumala ang kalagayan ni Moira. Ito na ang pagsubok sa kanilang damdamin. Nang maging matandang lalaki si Moira, hindi na siya makabalik sa dati. Muli siyang nawala sa harap ni Dujay. Nang lumabas ng ospital si Yuri, masayang kumain siya. Pagkatapos, hinanap niya si Dujay. Pinag-usapan nila kung paano hanapin si Moira. Isang linggo na ang lumipas, hindi pa rin siya bumabalik. Sabi ni Moira, baka hindi na siya makabalik. Tinanong ni Yuri si Dujay kung alintana niya ang sabi ng iba. Kung matanda na si Moira habang buhay, mamahalin pa rin ba niya ito? Makakasama pa rin ba niya si Moira? Walang paraan si Dujay para sagutin ito, hindi niya matitiyak na di siya maapektuhan ng chismis habang buhay. Habang nag-iisip pa siya, dinala ni Jo Juan ang mga iginuhit na larawan at tinanong ang nangyari kay Moira. Noon lang umaksyon si Dujay. Naisip niyang di siya mabubuhay nang wala si Moira. Kinuha niya ang kanyang jacket at naghanda ng lumabas. Inakala ni Jo Juan na nababaliw si Dujay. Nakita ni Jo Juan na puno ng pangalan ni Moira ang notebook. Lumabas na si Moira ang buong mundo ni Dujay. Naramdaman ni Jo Juan na walang dapat ikabahala. Nang oras na yon, nasa bus si Moira. Labis niyang namimiss si Dujay. Nakita niya itong lumabas, kaya agad siyang bumaba ng bus. Pagkatapos, tumigil siya sa harap ng kotse ni Dujay. Nang malaman ni Moira ang sitwasyon, alam niyang di na sila pwedeng magkasama. Pero umaasa siyang makakausap pa rin niya ito sa hinaharap. Dahil balak ni Dujay iwanan si Moira, nakaramdam siya ng matinding guilt. Naramdaman niya na naging galit din siya. Kaya nagdesisyon si Dujay na isuko lahat para sa kanya. Emosyonal si Moira, nakahiga sa bisig niya at umiiyak. Sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Biglang bumalik si Moira sa dati niyang anyo. Tuwang-tuwa sila at mahigpit na nagyakap sa isa't isa. Pag-uwi, nalungkot si Moira nang makita si Yuri. Masaya rin si Yuri na ligtas na nakabalik si Moira. Nag-alala siya nang marinig na di makabalik si Moira. Ngayon, nawala na rin ang kanyang mga alalahanin. Narinig ni Gayaong ang usapan tungkol kay Moira habang tumatakbo. Ipinakita ni Gayaong sa reporter ang video ng libing. Ngunit tinawagan din ng reporter si Moira. Nakitang normal si Moira, kaya't inakala nilang baliw si Gayaong. Walang pakialam si Moira sa kanyang imahe. Direkta niyang binuhusan ng juice si Gayaong. Ngunit maselan si Gayaong sa imahe, kaya nahirapan siyang lumaban sa publiko. Bumulong si Moira kay Gayaong, nagbantang papatayin siya sa ibang katawan kung makapagbabago siya. Sa gayon, walang makakakilala kay Moira bilang tunay na mamamatay tao. Natakot si Gayaong sa banta. Kinabukasan, iniulat na si Gayaong ay may sakit sa pag-iisip kaya siya napaka-self-conscious. Natawa sina Moira at Yuri sa balitang ito. Lumapit si Jo Juan, kinuwestiyon si Dujay sa pagbubunyag ng sakit nang hindi sinasabi sa kanya. Napilitan si Dujay na taasan ang sahod ni Jo Juan para tumahimik, saka lang siya pinakawalan. Kasabay nito, may natuklasan si Dujay. Mabait sa lahat ang aso ni Moira, pero hindi nagustuhan si Dujay, nalungkot siya. Pagkatapos kumain, magkasama silang naghugas ng pinggan. Inaliw nila ang isa't isa. Kaya binalak ni Dujay sabihin sa pamilya ang tungkol sa kanyang sakit. Sa hapunan sa bahay ng mga seo, inihayag ni Dujay ang kanyang karamdaman. Nakita ng lolo ni Dujay ang kalungkutan ng apo, sinisi ang sarili. Naramdaman niyang masyadong malupit siya kay Dujay noon. Sa pagkakataong ito, ipinagtapat din ni Sara ang kanyang kwento. Ayaw na niyang pakasalan si Choi Ki-ho at nakipagbati sa kapatid. Dati, walang pamilyang atmosfera ang kainan sa pamilya Seo. Ngunit ngayon, ang pagkain ay napakainit at puno ng pagmamahal. Gusto ni Dujay na lolo niya iharapin sina Dear Kim at Choi Ki-ho. Ngunit alam na ng lolo ang isip niya kaya hinayaan si Dujay. Pagkatapos ng hapunan, nag-date sina Sara at Yunho.
Gusto ng kapatid ni Ho na ipakasal si Sara sa kuya niya agad. Dinala ni Sara si Eun-ho sa isang restaurant. Di inaasahan, kumakain din doon sina Moira at Do-jae. Nang makitang nagde-date ang kapatid, nabitawan ni Do-jae ang kubyertos. Pagkatapos, bigla na lang tumanda sina Do-jae at Moira. Tinanong nila kung kailan sila nagkaibigan. Kahit naging mahirap si Do-jae, kontento siya sa bayaw. Sa wakas, mapayapa nang magkasama ang dalawang Perez. Kinabukasan, tinawag ni Do-jae ang strategic planning para harapin sina Director Kim at Choi Ki-ho. Personal na ipinaliwanag ni Do-jae ang kanyang kondisyon sa kanila. Naantig ang mga empleyado sa katapatan ni Do-jae at naawa sila sa kanilang boss. Matapos ikwento ni Do-jae, hindi na siya matatakot kay Choi Ki-ho. Galit na pumunta si Choi Ki-ho kay Sara pero wala na siya sa team. Gustong sampalin ni Choi Ki-ho si Sara sa galit pero pinigilan siya ni Eun-ho. Tinawag ni Sara si Eun-ho para makita ang sakripisyo niya para sa kanya. Plano ring tumigil ni Eun-ho sa pagpapari para makasama si Sara. Hindi alam ni Choi Ki-ho ang lakas niya, binantaan niya si Do-jae na tatapusin ang kontrata. Pero hindi takot si Do-jae sa kanya. Agad niyang binawi ang kontrata at gustong tapusin ito. Dati, di nakikitungo si Do-jae kay Eun-ho dahil gusto ni Sara siya. Pero ngayon, basura na lang siya kay Sara, kaya di na siya igagalang ni Do-jae. Natakot si Choi Ki-ho sa ugali ni Do-jae. Akala niya sasampalin siya, pero binuksan lang ni Do-jae ang pinto at pinaalis siya. Pagkatapos ng trabaho, tinawag agad ni Do-jae si Moira sa bahay niya. Tinanong ni Moira bakit siya may sakit, pero nagulat si Moira sa sinabi niya. Sinabi ni Do-jae na iniwan siya ng kanyang ama. Nang malapit nang mamatay ang ama, gusto ni Do-jae makita siya sa huling beses. Pero sa daan, nasagasaan siya para iligtas ang isang matandang babae. Di inaasahan, ang matanda pala ay si Moira na nagbago. Hindi matanggap ni Moira ang katotohanan ito. Dahil sa kanya, naghirap si Do-jae ng maraming taon. Kaya umuwi siya at sinira lahat ng litrato pagkatapos magbago ni Moira. Masaya siya noong una, pero di niya inasahan na magdudulot ng matinding sakit sa taong mahal niya. Umiyak nang mapait si Moira. Nang oras na yon, tumawag si Do-jae at balak niyang sabihin ang totoo. Akala ni Moira ay nalampasan na nila ang lahat, pero di niya inasahan na magkakasala siya ng ganito kalaki. Hindi niya kayang harapin si Do-jae at di alam kung paano babawi sa kanya. Naramdaman ni Moira na siya ang dahilan ng sakit ni Do-jae. Ikinuwento niya sa telepono ang aksidente sa trapiko noong nakaraang taon. Narinig ni Do-jae ang pag-iyak ni Moira at agad nagmaneho papunta sa bahay niya. Nang humarap si Moira sa kanya, lalo siyang nadurog ang puso. Gusto lang ni Moira na pasayahin si Do-jae, pero nasaktan niya ito ng 10 taon. Kaya naramdaman ni Moira na di na siya karapat-dapat magbigay ng ligaya kay Do-jae. Sabi ni Do-jae, di siya nagmamalasakit sa aksidente noon, pero gusto ni Moira bumawi habang buhay. Alam ni Do-jae na gusto niyang makipaghiwalay, kaya pinigilan niya si Moira. Sinabi niyang babalik siya para hanapin siya maya-maya. Binigyan ni Do-jae si Moira ng panyo at sinabing huwag malungkot. Pagkatapos, bumalik si Do-jae sa opisina para tingnan ang mga talaan. Ayaw na ni Do-jae na magdusa pa si Moira dahil sa nangyari noon. Plano niyang hilingin kay doktor o nagawin ang operasyon pero napakadelikado nito. 5% lang ang tsansa at malamang mamatay siya sa operasyon. Hinanap ni Do-jae ang kanyang ina para kumain silang magkasama. Sinisisi rin ng ina ni Do-jae ang sarili sa pinsala ng anak. Naalala ni Do-jae ang unang pagkikita nila ni Jo-hwan. Tinuruan siya ni Jo-hwan ng obserbasyon, noon ay sensitibo siya. 10 taon na ang lumipas, naging malakas na si Do-jae ngayon. Ngayon, nasa bahay si Moira at pinapanood ang bagong gawa niya. Tinanong ni Yuri si Moira kung masaya siya sa pinapanood niya. Tinanong ni Moira si Yuri kung mahihirapan ang kumpanya kapag wala siya, no? Narinig to ni Yuri at inakala niyang gusto na magpakasal si Moira. Pero sabi ni Moira, curious lang daw siya. Sinabi rin ni Moira na gagawin niya lahat ng commercial na di pa niya nagawa. Hiningi rin niya kay Yuri na mag-book ng maraming photographer para sa kanya. Sabi ni Yuri, uunahin muna nila ang commercial para sa kumpanya ni Do-jae. Sa kumpanya ni Do-jae, gusto ni Director Kim gawing big deal to, kaya tinawag niya ang board. Sinabi ni Director Kim sa kanila na bulag si Do-jae. Gusto niyang samantalahin to para pabagsakin si Do-jae. Mabilis na pumasok si Do-jae sa bulwagan at mahinahon na tiningnan si Director Kim. Hindi niya pinansin ang gawa-gawang problema ni Kim at direktang tinanggal siya. Hindi inasahan ni Director Kim na may lakas loob si Do-jae na gawin yon. May proseso sa pagtatanggal ng direktor pero hindi ito sinunod ni Do-jae. Inakusahan niya si Kim ng pagsuhol, sapat na dahilan para tanggalin siya agad. Natakot si Director Kim. Agad niyang tinawagan ang chairman para pigilan si Do-jae. Ngunit hindi inaasahan, nakatayo pala ang chairman sa labas at nakikinig. Hindi pinigilan ng chairman ang ginawa ni Do-jae. Nagmakaawa si Kim sa chairman pero sinabing hindi niya ito kilala. Sinabi rin ng chairman kay Do-jae na tapusin ang pulong at magkape sila. Ang chairman ng kumpanya ay ang lolo ni Do-jae. Sa pangyayaring ito, kitang-kita na hindi na siya ang dating walang kwenta. Pinuri ng kanyang lolo ang kanyang pagiging matatag at desisibo. Pagkaalis ng chairman, pinuntahan ni Jo-hwan si Do-jae.
Sinabi niya na si Moira ay nag-film sa kumpanya ngayon at ito ang unang komersyal niya, pero di siya pinuntahan ni Dojae. Tumayo lang siya at pinagmasdan si Moira mula sa malayo. Gusto ni Yuri sabihin to kay Moira, pero pinigilan siya ni Dojae. Pagkatapos ng trabaho, sinabi ni Yuri kay Moira ang tungkol dito. Pagkatapos, sinabi niya kay Yuri na ihinto ang kotse. Lumapit si Moira sa pinto ng kumpanya at lihim na tiningnan si Dojae. Dahil sa kanilang love story, nalungkot siya. Walang kaibigan kausapin, kaya niyaya niya si Eunho uminom. Sa oras na yon, nag-iisa si Moira sa sofa. Inaliw niya ang sarili na huwag umiyak. Kinabukasan, nag-usap ang grupo. Sabi ni Eunho na uminom sila ni Dojae kahapon, kaya sinabi niyang huwag na makipagkita kay Dojae. Magpapatuloy sana siya nang umalis si Eunho. Tinawagan niya si Eunho pero sabi nito kulang siya sa pera. Tinanong din niya kung pwedeng magpahiram ng 100 milyong won. Naramdaman ni Yuri at Eunho na kakaiba si Moira kamakailan. Hindi lang siya nagsikap, nangako rin siyang bigyan siya ng 100 milyong won. Umalis si Eunho matapos sabihing may dala siyang gamot para kay Sarah. Sinabi ni Eunho na dadalhin siya sa ospital pero tumanggi si Sarah. Sabi ni Sarah, makakaapekto sa stock price ang pagpunta sa ospital kaya gamot na lang. Nagluto rin si Eunho para kay Sarah na nagpainit sa kanyang puso. Kinabukasan, muling pinuntahan ni Moira ang ina ni Dojae. May inihanda siyang regalo para kay Moira. Nagpasalamat siya kay Moira sa pagpapangiti sa kanyang anak. Pero pumunta si Moira doon para humingi ng tawad sa ina ni Dojae. Lumuhod siya at sinabing gusto niyang makipaghiwalay. Ang dahilan daw ay ang sakit ni Dojae, pero hindi niya sinabi ang totoo. Sa oras na yon, tinawag ni Dojae si Moira palabas. Inisip niyang dahil sa kanyang kakulangan, di niya mababago ang nakaraan. Wala rin siyang paraan para sila pareho ay makalimot sa nakaraan. Sabi ni Moira, pag sila'y magkasama, di sila magiging masaya. Kinabukasan, premiere ng pelikula pero takot si Jaeyoung dumalo. Kaya nooy si Moira ang naging sentro ng atensyon. Dumating din si Dojae. Tumayo siya sa likod ng reporter. Sa premiere, gusto niyang katabi si Moira pero iwas ito sa kanya. Hinabol siya ni Dojae, sabi tadhana yung aksidente noon, di pa rin tanggap ni Moira. Sinabi niya lahat ng ayaw kay Dojae pero puno ng pag-ibig ang kanyang mga mata. Tinanggal ni Moira ang kamay ni Dojae at umuwing mag-isa. Sinabi niya kay Yuri na gusto niyang umalis sa showbiz. Hindi maintindihan ni Yuri kung bakit niya ginawa yon. Kaya sinabi ni Moira kay Yuri ang tungkol sa aksidente 10 taon na ang nakalipas. Ang taong muntik niyang patayin ay si Dojae. Sabi ni Yuri, ano man mangyari, tutulungan niya si Moira. Pumayag siyang umalis sa showbiz kasama si Moira. Umaasa si Yuri na magiging masaya ang buhay ni Moira. Kinabukasan, naipost online ang balita ng pagreretiro ni Moira at akala ng lahat ay ikakasal na siya. Nang makita ni Dojae ang balita, nakatanggap siya ng tawag mula kay Moira. Humingi ng tawad si Moira, sinabing gusto niyang tumakas muli at kalimutan na lang siya ni Dojae. Bago ibinaba ang telepono, sinabi ni Moira kay Dojae na mahal niya talaga siya. Kinuha ni Dojae ang telepono at nagmadaling nagmaneho papunta sa bahay niya. Pero pagdating niya, nailipat na ang mga gamit ni Moira. Pumasok si Dojae sa kwartong puno ng litrato at naalala ang mga sinabi nila noon. Nadurog ang puso niya, lumuhod sa sahig at umiyak ng malakas. Mabilis na lumipas ang 1 taon at labis na namimiss siya ni Sarah at ng kanyang ina. Samantala, nalaman ng ina ni Eunho na may kasintahan ng anak, gusto niyang alamin pa. Pero tumanggi si Eunho na ibunyag ito. Nagdala si Eunho ng pagkain para kay Yuri. Sinabi niyang dalhin ito kay Moira sa probinsya. Nitong nakaraang taon, nagtago si Moira sa probinsya. Ibinigay pa niya lahat ng pera niya kay Eunho. Tahimik ang buhay ni Moira sa probinsya. Araw-araw, nagminiting siya at nagbabasa ng libro. Minsan, nagkukwento si Moira sa mga tao online. May alamat na kung nangungulila ka, magniniting ka raw. Maraming sweater ang nininiting ni Moira. Lihim din kinunan siya ng litrato ni Yuri. Kamakailan, nagpagamot si Dojae sa ibang bansa. Mabutit naging matagumpay ang operasyon niya. Nang kausapin ni Dojae si Dr. O, nagtaka ang doktor bakit ngayon lang siya nagpa-opera. Sabi ni Dojae, okay siya pero may umiiyak palagi. Araw-araw, may dalang litrato si Jo-hwan para kay Dojae. Nakikilala na ni Dojae ang lahat, pati edited na litrato. Nagpadala si Yuri ng mensahe para batiin si Dojae. Nagpadala rin siya ng litrato ni Moira. Naalala niya ang masasayang alaala nilang dalawa. Bago umalis, hinanap niya si Moira pero di siya nakita. Nag-iwan si Dojae ng liham para sa kanya. Sinabi niyang hintayin siya hanggang bumalik siya. Kinuha ni Moira ang sulat at gustong hanapin siya pero wala si Dojae. Pagbalik ni Dojae galing abroad, nasa kumpanya na siya agad. Sa oras na yon, dumaan ang kanyang ina. Akala niya di pa gumaling pero agad bumaling si Dojae at binati siya. Tapos niyakap niya ang kanyang ina. Pagkatapos, tumuloy si Dojae sa opisina ng kapatid niya. Akala niya mataray ang kapatid pero di niya inasahan na sobrang cute ni Sarang. Nang gabi, habang kumakain sina Sarang at Eunho, sinabi niyang bumalik na ang kuya niya. Sinabi rin niyang malapit nang bumalik si Moira. Tinanong ni Sarang si Eunho tungkol sa plano niya sa buhay.
Hindi niya kaya magtrabaho para sa iba habang buhay. Sabi ni Sarang kay Eunho, okay lang kung ayaw niyang magtrabaho. Mayaman naman si Sarang at kaya niyang suportahan siya. Inihayag ni Eunho ang planong mag-aral sa graduate school. Gusto niyang maging hukom. Sabi ni Sarang, mahirap yon, pero agad niyang sinabi na nagtapos siya sa Seoul Lee, major in law. Medyo nagulat si Sarang, kaya inamin ni Eunho na matalino siya. Pauwi, sinabi niyang ibaba muna siya. Sabi rin ni Eunho, gusto ng pamilya niyang makita si Sarang. Sabi ni Sarang, sige, sandali lang. Hindi naman siya walang kakayahan. Bago bumaba, sinabi ni Sarang kay Eunho na bayaran ang taxi. Tapos itinuro niya ang kanyang pisngi. Hinalikan ni Eunho si Sarang. Pagkaalis niya, hinawakan ni Sarang ang labi at mumiti ng hindi namamalayan. Sa kabilang dako, ayaw magtrabaho ni Dojay. Pinakuha niya kay Jowon ang standee ni Moira. Tiningnan ito ni Dojay at naisip na talagang maganda siya. Habang nagbabasa si Moira ng nobela sa radyo, nakikinig si Dojay. Kinabukasan, binalak ni Dojay magmaneho sa probinsya para hanapin si Moira. Nagkataon, dinala nito ang aso sa bookstore para bumili ng libro. Itinali ni Moira ang aso sa pintuan. Nang dumaan si Dojay sa bookstore, nakita niya ang aso. Alam ni Dojay na nasa loob ng bookstore si Moira. Sa pagkakataong ito, hindi tumatahol ang aso nang makita siya. Inisip ni Jay na matagal siyang nawala kaya hindi na siya kilala ng aso. Pagpasok niya sa bookstore, hinanap niya si Moira. Noon din, papalabas na si Moira matapos magbayad kaya nagkasalubong sila. Napakatalino ng aso ni Moira. Hinila nito si Moira pabalik at hindi siya pinayagang umalis. Nahulog ang nobela ni Moira sa sahig nang hindi sinasadya. May lalaking lumapit para tulungan siyang pulutin ito. Nang tumingin siya, nakita niyang si Dojay pala yon. Masayang yakap ni Moira si Dojay ng mahigpit. Pagkatapos, sabay silang umuwi. Sinabi ni Dojay na 2 beses niyang inilagay sa panganib ang buhay para kay Moira, kaya hindi na siya maaaring tumakas. Kailangan niyang ibigay ang buong buhay para bayaran siya. Gabi na, nakaupo sila sa sofa at nanonood ng pelikula. Kahit pelikula ni Moira, nakatitig si Dojay sa computer. Nakaramdam siya ng kaunting selos dahil dito. Hinila ni Moira pabalik ang ulo niya. Tumingin si Dojay kay Moira at hinalikan siya. Inilabas niya rin ang sweater na kanyang tinahi. Sinuot ito ni Dojay at napakabagay sa kanya. Gabi na, nakahiga sila sa kama at nag-uusap. Parehong nalungkot sa isang taong hindi nagkita. Sa wakas, nagyayakap at natutulog ng mahimbing. Kinabukasan, sinabi ni Moira na babalik sa showbiz. Pagbalik ni Dojay, opisyal siyang nagbalik trabaho. Ngayon, si Dojay ang kinatawan ng kumpanya. Nang bumalik si Moira, natuwa si Yuri at Eunho. Nagreklamo siya kay Moira na madalas siyang binubuli ni Yuri. Sa wakas, muling nagkita ang tatlong matalik na kaibigan. Nag-aya si Yuri na mag-inuman sa gabi, pero may mga kasintahan na sina Moira at Eunho. May kanya-kanyang lakad sila, kaya naiwan mag-isa si Yuri. Nang gabi, nagdala si Moira ng bulaklak sa opisina ni Dojay. Pagkatapos, nagplano silang maghapunan sa bahay niya. Pagpasok sa bahay, nagulat si Moira nang makita ang mga nawawala niyang litrato. Idinikit ni Dojay ang mga litrato ni Moira matapos ang pagbabago nito. Kahit nakikilala na niya ang mga mukha, tinanggap pa rin niya ang bagong anyo ni Moira. Medyo nag-aalala pa rin si Moira. Sinabi ni Dojay na ang puso niya ang gusto niya, hindi ang hitsura, kaya di na siya makakatakas. Sinabi rin ni Dojay na gusto niyang makita siyang umarte sa bagong pelikula. Kinabukasan, agad na tinawagan ni Yuri ang producer ng pelikula. Umaasa ang producer na makahanap ng magaling umarte. Nang makita ng producer si Moira, handa na siyang pumirma sa kontrata. Kinabukasan, nagsimula ng mag-shooting si Moira. Hindi nawala ang husay niya sa pag-arte, kaya mabilis at maayos ang shooting. Pero may mga staff na nagsitsismisan tungkol kay Moira. Akala nila parang laro lang ang pagbalik-balik niya sa showbiz. Dati, makikipagtalo si Moira, pero ngayon mas mature na siya. Yumuko siya para humingi ng paumanhin sa mga staff. Medyo napahiya ang mga staff sa ginawa niya. Naghihintay si Dojay sa labas at masaya silang umuwi. Sa kotse, pumirma si Moira sa kontrata ng kumpanya ni Dojay. Ang huling bahagi ng kontrata ay pareho pa rin sa dati. Kailangan niyang sumama sa business trips at magsuot ng pula. Nalito si Moira kasi di na niya kailangan magpula para makilala. Sabi ni Dojay, yun daw ang ideal type niya. Pagka-uwi nila, ibinalik nila ang litrato sa dingding. Dati, walang laman ang gitna ng pader. Ngayon, puno na ng mga litrato nila. Ngayon, masaya na sina Dojay at Moira. Dati, bulag si Dojay, kaya di problema ang pagbabago ni Moira. Ngayon nakakakita na siya, kaya ang pagbabago ni Moira ang pinakamalaking hamon. Malaki ang impluwensya ng mga pelikula ni Moira. Inimbitahan pa siya sa Cannes Film Festival. Araw-araw na siyang may mga panayam. Tinanong siya kung sinong aktres ang tumatak sa kanya. Sagot niya, si Gayaong. Bihira na siyang lumabas sa publiko. Ngayon, paranoid na siya araw-araw. Natatakot siya na baka magbago si Moira at patayin siya. Malapit nang matapos ang kontrata ni Moira. Nagdala ng bulaklak si Sarah, gusto niyang kumuha ng kontrata. Dumating din si Dojay sa tamang oras.
Sinabihan niya ang kapatid na wag agawin ang mga babae niya. Mabuti na lang dumating si Yuri para iligtas si Moira. Dinala niya si Moira sa susunod na kaganapan. Inanyayahan ni Eunho si Doji na kumain ng cake. Kumuha pa siya ng litrato bago kumain. Pagkatapos, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga syota. Narinig ni Doji na nagpalipas si Eunho ng gabi sa bahay ng kapatid. Naisip niyang kailangan pa niyang magsikap ng husto. Pag-uwi, kumuha siya ng mga litrato kasama ang aso ni Moira. Sa interview, inihalin tulad ng aktor ang aktres sa isang base. Hindi nagustuhan ni Moira to at direktang sinupalpal ang aktor. Live pala ang interview, kaya galit na galit si Yuri sa kanya. Dahil dito, naisulat ng media na naghiwalay sila ng aktor. Pagkatapos mapanood ang balita, naramdaman ni Doji na napabayaan. Pag-uwi ni Moira, ang aso ang una niyang yakap, hindi si Doji. Medyo nagsiselos si Doji dito. Isang gabi, di sinasadyang nabanggit ni Moira ang tungkol sa kanyang ex. Gusto pang magtanong ni Doji, pero sinabi ni Moira na gutom siya at binago ang usapan. Nang mabasa niya ang script, napansin niyang marami itong eksena ng halik. Sinabi ni Moira na mag-ensayo sila, pero hinalikan na lang siya ni Doji ng direkta. At sa gayon, nagkaroon sila ng masayang gabi. Kinabukasan, pumasok si Doji sa trabaho, habang nakipagkita si Moira kay Sarah. Dito, ipinagtapat ng kapatid ni Doji ang kanyang kalungkutan dahil kay Eunho. Tinanong ni Sarah si Moira tungkol sa pag-ibig. Sabi ni Sarah, kapag nagtatrabaho si Eunho, focused siya at hindi nagte-text. Pero umingiti si Eunho sa ibang babae, kaya hindi komportable si Sarah. Maalalahanin si Eunho kaya di nagte-text sa trabaho, pero nakangiti sa iba, medyo nakakainis. Nainis si Moira nang marinig yon kasi ngumiti si Eunho sa ibang babae. Pumunta si Sarah sa library kung saan nag-aaral si Eunho. Bigla, may kakaibang lalaking lumapit kay Sarah, nakita to ni Eunho. Agad siyang tumakbo at niyakap si Sarah para ipakitang may kasintahan na to. Sa loob ng kotse, nagpakita si Eunho ng selos at galit. Nakita to ni Sarah, ngumiti sa sarili at umalis. Sa wakas, nakarating sila sa kanilang destinasyon. Bigla, humingi ng tawad si Eunho kay Sarah dahil nagalit siya kanina. Hindi masyado nagsalita si Sarah. Sinabi lang niyang di na siya makakapagsundo dahil abala siya. Nagulat si Eunho pero agad kinuha ni Sarah ang isa pang susi. Ibinigay niya to kay Eunho para gamitin kapag wala siya. Bago bumaba si Eunho, sinanyasan niya tong halikan ang pisngi niya. Pero bago pa man kumilos si Eunho, si Sarah na ang humalik sa kanya. Medyo nahiya si Eunho ng mga sandaling yon. Bumaba siya ng kotse at nagpaalam sa kanyang kasintahan. Pagbalik, pinarusahan siya ni Moira at Yuri na lumuhod. Sinabihan din nila si Eunho na wag bumiti sa iba. Sa isa pang pangyayari, nang mabasa ni Jo Hwan ang iskandalo ni Moira, naisip niyang baka may karelasyon si Dojay. Sinabi niyang baka dahil may karelasyon si Dojay, kaya mabait si Moira sa ibang aktor. Kaya hinanap ni Jo Hwan si Yuri at Yumuko para humingi ng tawad. Nag-aalala rin siya na baka mabuli si Moira. Sinabi niyang may plano siya at gusto niyang makipagtulungan si Yuri. Kinagabihan, pumunta ang lahat sa bahay ni Jo Hwan para maghapunan. Nakita ni Jo Hwan ang matamis na pagkakaibigan ni Moira at Dojay at tumawa ng malakas. Naramdaman ni Jo Hwan na nagtagumpay siya. Sa party, nagpadala rin si Yuri ng imbitasyon sa kasal sa iba. Nakilala ni Moira ang nobyo ni Yuri. Si Eunho lang ang nagsabing hindi pa niya ito nakikita. Pagkatapos ng hapunan, naglaro silang lahat ng baraha. Natalo ni Sarah ang lahat kaya naisip ni Eunho na napakatalino niya. Pagkatapos, lumabas ang tatlong lalaki para bumili ng inumin. Tinawagan din ni Moira si Dojay, kunwari matagal na silang hindi nakikita. Sinabi ni Moira na miss na niya ito. Medyo nagsiselos si Yuri. Tumingin siya kay Sarah. Uminom si Sarah at sinabing namimiss niya si Eunho. Nang bumalik ang tatlong lalaki, niyakap din ni Moira si Dojay. Kinabukasan, hinatid ni Sarah si Eunho sa paaralan. Pagbaba niya, may babaeng nagbigay sa kanya ng inumin. Nakita siya ni Sarah at pinasakay ulit sa kotse. Pumunta sila sa bahay ni Eunho. Sinabi ni Sarah na gusto niyang kunin si Eunho sa magulang niya. Sabi niya, mayaman siya kaya maalagaan niya ng mabuti si Eunho. Narinig ito ng kapatid ni Eunho at pumalakpak sa tuwa. Habang nagfi-film si Moira, naghanda si Dojay ng inumin para sa crew. May sign sa cart na nagsasabing boyfriend ni Moira. Tinawagan niya si Dojay. Sinabi niyang gusto niyang makipag-date sa kanya. Habang nagmamaneho, nakakita siya ng matandang tumatawid. Tumigil siya para tulungan itong tumawid. Naunawaan niya kung bakit kailangan niyang magbago. Tuwing nagbabago si Moira, nakakatulong siya sa iba. Siguro tinuturuan ng Diyos si Moira na magmahal. Naghihintay si Dojay sa kanya sa may pinto. Tumakbo si Moira at niyakap siya ng mahigpit. Pumili sila ng damit para sa Cannes Film Festival. Pinili ni Moira ang pulang damit. Namangha si Dojay sa ganda niya. Gusto rin niyang bumili ng tiket sa eroplano. Naghanda si Dojay para sa engagement ni Moira. Binigyan niya ito ng singsing. Nagpunta sila sa beach para balikan ang mga alaala. Dito, nagtapat si Dojay kay Moira.
Sinabi niyang gusto niya talaga si Moira. Lumapit si Moira at sinabing gusto rin niya ito. Naghalikan sila sa beach at kinunan ng litrato. Dati, nagbabago si Moira buwanan. Ngayon, normal na,